Bini-bini. Tioli, bakit ka na parito? Bini-bini, nagpasya ang ama na ipamana mo ng maaga ang bike group. Ito ang kasulatan ng paglilipa. Maagang pagmana. Kung ganun, ibig sabihin ng lolo ay tanggap na niya at ng mga kapatid ko. Itong malugang na si He Jingchuan. Bini-bini, noon ay hindi nila tinanggap si Ginoong He dahil nag-alala silang isa siyang hamak na lalaki na kasama ka lamang para pagsamantalahan ang kapangyarihan ng pamilyang Bai. Ngunit ngayon, 7 taon na kayong kasal at naniwala na sila sa katapatan ni Ginoong He kaya hindi na sila tututol sa inyong kasal. Napakaganda. Sa wakas ay kinilala na nila si Jingchuan. Tioli, pakisabi mo na lang sa kanila na ako at si Jingchuan. Hindi namin sila bibigyan. Sej, alis na ako. Napakaganda. 7 taon na, Jingchuan. Sa wakas masasabi ko na sa iyo ang tunay kong pagkatao. Mahal, anong oras ka uwi ngayon? Mayroon akong napakahalagang bagay na dapat sabihin sa iyo. Ed Kingming, abala si Kuya Jingchuan ngayon. Pwede bang mamaya na lang? Inuming pangkahati. Inuming pangkahati. Inuming pangkahati. He Jingchuan, itong tinatawag mong abala ay yung kasama mo ang sekretarya mo. Sa ating bahay, umiinom ng inuming pangkahati. Ako si He Jingchuan. Ang nakamit ko ang tagumpay na ito ay hindi magagawa kung wala. Tulong ng lahat ng aking mga kamag-anak at kaibigan. Inom tayong lahat. Tagay. Sa ating buong pamilya, si Jingchuan lang ang pinakamagaling. Unti-unting umakyat sa kinatatayuan niya ngayon. At ngayon ay nakakuha pa nga ng pakikipagtulungan sa Bai Group. Sa pagkakataong ito, ang pagkuha natin ng pakikipagtulungan sa Bai Group ay malaking pasasalamat kay Sisi. Sisi, salamat talaga at nandiyan ka. Kuya Jingchuan, huwag mo na akong purihin. Yung Bai Group kasi, nang marinig lang ang pangalan ni Kuya Jingchuan, agad itong pumirma ng 50 bilyong order sa He Group. At sinabi pa na magdagdag pa ng 100 bilyong proyekto pagkatapos, 100 bilyon. Ang White Group ba na yon? Ay ang sinasabi mong pinakamayaman sa buong bansa. Kapag nakapirma tayo ng kontrata sa kanila, hindi kaya double ang halaga ng ating He Group. 10 bilyon, grabe yon. Tama, tama. Sisi, sa mga nakaraang taon, salamat sa iyo sa pag-alaga kay Jingchuan. Bilang anak ng pamilyang Shen, ikaw ay nagpasyang maging sekretarya ni Jingchuan. Ang pag-unlad ni Jingchuan ngayon ay hindi magagawa nang wala ang tulong mo. Tama nga. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Baka marinig ni Ed Kingming at magalit na naman. Tama ang sinabi ng mga tiyo at tiya sa mga nakaraang taon dahil nandiyan ka sa tabi ko. Kaya, ako'y nakamit ang tagumpay. May handa akong regalo para sa'yo. Ito ay singsing mula sa Eternal Promise. Sabi nila, ang singsing na ito ay sumisimbolo ng katapatan at pagiging tanging isa at walang hanggang pag-ibig. Jingchuan, ibig sabihin ba nito ay, inaamin mo na sa harap ng lahat ang relasyon ninyo ni Sisi? Ang singsing ng Eternal Promise ay pwedeng bilhin isang bises lang sa buhay, kaya ito'y sumisimbolo ng walang hanggan. Sisi, sana ang ating relasyon ay tulad ng singsing na ito, walang hanggan. Halika, isuot ko ito sa'yo. Halik. Ang saya-saya ng selebrasyong ito. Bakit hindi ako inimbita? Kingning, bakit ka nandito? Ano? Dapat bang hintayin kong matapos ang halikan bago ako lumabas? Kingning, huwag kang magsalita ng ganyan. Nakatulong si Sisi sa kumpanya na makakuha ng malaking proyekto. Kaya masaya ang lahat at nagbibiro lang. Ngayong nandito ka na, sumama ka na lang sa amin kumain. Kuya Jingchuan, paupuin mo si Ed Kingming dito sa tabi ko. Upo pa ba? Sisi, dito ka umupo. Ito ang lugar mo. Sige, susunod ako sa inyo, tita. Kung ganoon ang sabi ni Nanay, Kingning, dito ka na lang sa tabi ko umupo.
Ed Pingning, kanina lang. Nagbibiro lang ang lahat sa amin. Sana hindi ito makasira sa relasyon ninyo ni Kuya Jinchuan. Ito, ang basong ito, para sa'yo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat na makainuman ko. Kingning, ang pagkakakuha nito. Ang proyekto ng Bai Group, salamat kay Sisi. Ikaw. Ito, ako na ang inom para sa kanya. Tama, tama. Sa pagkakataong ito, salamat talaga sa ating Sisi. Halika, sabay-sabay tayong magtagay para kay Sisi. Pa kay Sisi. Si Kingning, ayaw niya uminom. Tayo muna. Kuya Jinchuan, araw-gabi kang nagtatrabaho para sa kumpanya. Mahina na ang tiyan mo, itong baso mo, ako na ang inom. Sige na, huwag na masyado. Magkakamag-anak lang tayo. Huwag ka nang uminom. Kayong dalawa, ang lambing-lambing ninyo ah. Ano, He Jinchuan? Gusto mo, hiwalayan kita ngayon? Ibibigay ko na lang ang pwesto bilang Enres he. Sa paborito mong si Sisi. Pingning, tama na yan. Simula-simula pa lang, ang sungit-sungit mo. Ano ba talaga ang gusto mo? He Jinchuan, sino ba talaga ang asawa mo? Mula nang dumating ako. Ikaw at si Shen Sisi, magkadikit na kayo. Akala mo ba patay ako? Hey Kingning, mag-ingat ka sa pagsasalita. Si Sisi ay isang inosenteng dalaga lang. Huwag mong sirain ang pangalan niya dahil sa inggit. At si Sisi ang tumulong sa akin. Para makuha ang proyekto ng Bai Group. Marami siyang natulong sa akin. Siya ang bayani ng pamilya natin. Siya ang tumulong sa'yo para makuha ang Bai Group. Nakakatawa. He Jinchuan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan? Paano ka nakarating sa kinaroroonan mo ngayon? Siyempre, ako at si Kuya Jinchuan, ang nagpapahirap para dito, King Ningji. Kahit na asawa mo si Kuya Jinchuan, ang tagumpay ni Kuya Jinchuan ngayon, wala ka namang ambag. Ikaw meron. Siyempre meron ako. Ako ang kasama ni Kuya Jinchuan. Nang itayo niya ang negosyo. Ako ang kasama niya sa mga proyekto. Ako ang kasama niya sa pagpapalago ng kumpanya. Ikaw, isang simpleng may bahay lang na umaasa sa kanya. Tama si Sisi. Bai Kingning, ngayon ay ang handaan ng pamilya He. Pa sa tagumpay ni Sisi. Hindi ito lugar para magdabo. Kung gusto mong kumain, umupo ka na lang ng tahimik. Huwag mong istorbohin ang mga kumakain. Akot kayong kumain? E di huwag na kayong kumain. Bai Ning, anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako, Kuya Jinchuan. Ay, Kuya Jinchuan, pakawalan mo na ako. Baka magselos na naman si At Pingning. Bai Kingning, kung may sakit ka, magpagamot ka sa labas. Anong kalokohan ang ginagawa mo rito? He Jinchuan, alam mo ba kung anong araw ngayon? Anong aaw? Ngayon ay ikapitong anibersaryo ng kasal natin. Ano naman? Kahit na, ikapitong anibersaryo ng kasal natin. Ano naman? Maami pa tayong anibersaryo. Pero ngayon ang unang victory party ni Sisi. Sa harap ng maaming kamag-anak, pinagtanggal mo ang lamesa. At natakot si Sisi. Humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ako ng tawad sa kanya. Kuya Jinchuan, ayos lang ako. Nagkakamali lang si At Pingning. Tungkol sa relasyon namin, ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Ed Kingning. Sa pagitan ko at ni Kuya Jinchuan, talagang malinis. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Ayokong makaapekto sa relasyon ninyo. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat, ikaw ang karapat-dapat. Nakikita mo ba ang singsing na ito? Ito si Kuya Jinchuan, ang espesyal na nagpagawa para sa akin. 5.2 milyon ang halaga, espesyal na binili para sa akin. At tuwing gabi, kapag hindi umuwi si Kuya Jinchuan, kasama niya akong natutulog. Ano, Ed Pingning? Hindi mo na kayang makinig. At sinabi rin ni Kuya Jinchuan, ako lang, ang makakatulong sa kanyang umasenso. At ikaw, mababang uri, karapat-dapat ka lang sa palengke. Magtinda ng gulay. Ikaw, Aray, alam mong may relasyon, walang hiya at hamak. Bai Kingning, hinampas mo si Sisi. Sumobra ka na. Kuya Jinchuan, tulungan mo ako. Bitawan mo. Pakawalan. Tama na ang kalokohan mo. Kailangan mo bang gawin ito sa harap ng maming tao? Ganyan ba talaga kailangan gawin mo? Ako ba ang nanggugulo, He Jinchuan? Ikaw ang nakipagdaya habang kasal pa tayo, tapos ngayon may mukha ka pa sabihin ako ang nanggugulo. Ako nakipagdaya? Kailan pa ako nagdaya habang kasal tayo? Sisi ay sekretarya ko lang. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan mo? Sekretarya, kaya naman pala kayong sabay na kumakain at natutulog? At gumastos ka ng 5.2 milyon? Para makakustomize ng sising na simbolo na walang hanggang pag-ibig para sa kanya? He Jinchuan, iniisip mo ba ako ay isang tanga? Ako. Pingning, huwag kang ngayon. Huwag kang mawalang-galang, okay? Ano man ang problema? Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Ipapaliwanag mo. SIS He Jinchuan. Maghiwalay na tayo. Hoy, ikaw, Huwag mo akong hawakan.
Nandidiri ako sa iyo. King Ning, Ah, Jinchuan. Jinchuan, umay ka. Jinchuan, nawala ng malay si Sisi. aray. Bilisan natin. Sisi. Tara, bilisan natin papuntang ospital. Halika. Bilisan, halika dito. King Ning, Uncle Lee, kumusta na ang proyekto ng kumpanya at He Group? binibini, proseso pa lang ng papeles ang proyekto ng kumpanya at Pamilya He. Pero, may ilang problema sa mga produkto ng Pamilya He. Kung may problema, imbestigahan natin ng maigi. Kapag nakumpirma na ang problema, ay demanda agad ang He Group. At saka, sabihin mo kay Lolo at sa mga kuya ko, huwag nang bibigyan ng special treatment ang He Group simula ngayon dahil maghiwalay na kami ni He Jinchuan. King Ning, handa na pala akong regalo para sa anibersaryo ng ating kasal. Gusto kong bigyan ka ng sorpresa. Halika. Itong kwentas. Ang ganda talaga. Di ba? Ipinagawa ko ito lalo na para sa iyo. Narinig mo lang na mali kanina. Yung 5.2 milyon na ipinagawa ko ay itong kwentas pala. Talaga ba? Ah, Sige, isuot mo sa akin. Sige. Halika. AMM. Ining, bakit may ganitong kwentas ka din? Eksaktong parehong kwintas. He Jinchuan, nakalimutan mo na ba noong ika-6 na anibersaryo ng kasal natin? Ganito rin ang regalo mo sa akin. Isang kwintas. Ah, pasensya. Baka nagkamali lang ako. He Jinchuan, akala mo ba tanga ako? Ano? Alam ng lahat kapag bumili ka ng singsing sa Eternal Promise. May libreng kwintas. Ito iyon, di ba? Ginamit mo lang itong libre para magpanggap na may malalim kang pagmamahal. Pasensya na, King Ning. Alam mo naman, si Sisi ang tumutulong sa King para makakuha ng isa't isang kontrata. Kailangan ko talaga siya. He Jinchuan, akala mo ba ang tagumpay ng kumpanya mo ngayon? Lahat yon ay dahil kay Shen Sisi. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin. Pirmahan mo ito. Magdiborsyo tayo. Bei King Ning, alam mo ba na nag-artista ka lang? Anong ginawa sa iyo ni Sisi? Bakit tuwing dahil sa kanya, gusto mong makipaghiwalay? Alam mo naman, tuwing nakipag-away ako para sa negosyo. Palaging dahil kay Shen Sisi. Eh bakit ka pa rin malapit sa kanya? He Jinchuan, bakit ako ang sinasabi mong nag-aartista? Ikaw, Tuwing tumatawag ako sa iyo, si Shen Sisi ang laging sumasagot. Ang kasama mo sa mga event, si Shen Sisi pa rin. Asawa mo ba siya o ako? ay, sekretaya ko siya. Siya ang sumasagot ng tawag ko. At kasama ko sa mga event, may problema ba doon? Bei King Ning, mula nang ikinasal tayo hanggang ngayon, binigyan kita ng magandang buhay. Sa tingin ko, wala akong pagkukulang sa iyo. Ano pa bang gusto mo? He Jinchuan, akala mo ba ang pag-unlad ng kumpanya mo nitong mga nakaraang taon? Lahat yon ay dahil sa tulong ni Shen Sisi. Kung wala ako, wala ang pamilya mong He. Hindi makaroon ito paglalim. Tama na, Bei King Ning. Aw, pinagpapaguran ko para umangat ang pamilya He. Ngayon, sasabihin mo na sa iyo ang lahat ng credit. Kailan ka naging ganoon ka walang hiya? Talaga nga. Laging ganyan ka, matigas ang ulo at mayabang. Ikaw, wala kang katuturan. Gusto mo makipaghiwalay? Hindi ko papayagan. Sa gabi, alis ako at sa labas titira. Dito ka mag-isip ng mabuti. Kapag naintindihan mo na, saka lang ako babalik. Sisi, bakit ka umalis sa ospital? Nag-alala ko sa inyo ni At Pingning. Umuwi ako para magpaliwanag. Baka nagkakamali kayo dahil sa akin. Kuya Jinchuan, okay lang ba kayo? Okay lang. Mabuti naman kung okay lang. Ed Kingning, sa pagitan ko at ni Kuya Jinchuan, wala talaga. Huwag kang. Ed Kingning, Huwag mo akong hawakan. Sisi, okay ka lang ba? okay lang ako. Bei King Ning, paulit-ulit mo siyang inaapi. Si Sisi, ano ba talaga ang gusto mo? Ako ba ang nang-aapi o kayo ang walang hiya? Ikaw, Kuya Jinchuan, huwag sanang dahil sa akin. Kayo ni Ed Pingning mag-away. Ed Pingning, pakiusap. Huwag kang makipaghiwalay kay Kuya Jinchuan. Hindi siya mabubuhay nang wala ka. Kung talagang ayaw mo, na magkasama kami ni Kuya Jinchuan. Bukas, magre-resign na ako. hindi ako papayag. Sisi, kung wala ka, wala akong narating ngayon, hindi ko kayang mawala ka. Tama. Ako ang dapat umalis. Pirmahan mo ito, aalis na agad ako. Ed Kingning,
Kakapirma lang ni Kuya Jinchuan sa Bay Group. Para sa partnership, big time ngayon ng pamilya He. Kung makikipaghiwalay ka ngayon, kung may lumabas na negatibong balita, makakaapekto ito sa pamilya He. Kuya Jinchuan, magpakaamo ka na lang kay Ek Pingning. Kuya Jinchuan, kung pipilitin ka ni At Pingning na pumili sa pagitan ko at niya, alis na lang ako. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa inyo. Paano mo masasabing kasalanan mo? Ang swerte naman, pareho kayong nagmamahalan. Tumahimik ka, Baikingning. Gusto mo lang talagang makipaghiwalay. Di ba? Sedge, pagbibigyan kita. Kuya Jinchuan, huwag mong pipirmahan yan. Kapag pumirma ka, baka maapektuhan ang reputasyon ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pero siya, gusto ko lang makita. Ikaw, Baikingning, kung ano ka pa pagkatapos nating maghiwalay. Hindi ako naniniwala na talagang maglalakas loob kang makipaghiwalay sa akin. Sana'y magsama kayong habang buhay. Baikingning, kung alis ka ngayon dito, wala nang pag-asa sa atin. AME, alam ko na. Hindi ka makakawala sa akin, Baikingning. Tingning, kung papayag ka. Humingi ka ng tawad kay Sisi. Pakiusapan mo siyang patawarin ka sa nangyari ngayon. He Jinchuan, makinig ka sa akin. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan natin. Tito Lee, padalhan mo ako ng sasakyan dito sa bahay ng mga He. At ay demanda agad ang He Group. Kuya Jinchuan, nangyari na ito. Huwag magpakaamo kay Ed Kingning. Wala siyang kamag-anak o kaibigan dito. Sa palengke lang siya nagtitinda. Ang pinakamahalaga ngayon, hayaan mo muna siyang mag-isa ng ilang araw. Kapag narealize niya kung gaano kaganda ang buhay kasama ka, babalik at magmamakaawa yan sa'yo. AME, tama ka, Sisi. Baikingning, maghihintay ako. Hanggang sa araw na magmamakaawa ka sa akin. Hoy, Boss He, may problema. Biglang tinigil ng Bay Group ang pakikipagtulungan sa atin. Ano? At pinadalhan pa tayo ng subpoena mula sa korte. Ano ba ang nangyari? Natuklasan ng Bay Group na may problema ang mga sample na ipinadala natin at sinimulan na nilang idemanda ang kumpanya natin. Kapag natalo tayo sa kaso, malalagay sa panganib ng pagkalugi ang kumpanya natin. Boss He, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag muna kayong magpanik. Panatilihin muna natin ang kumpanya. Bukas, pupunta agad ako sa Bay Group kasama si Sisi. Makitsik sa personal ang chairman ng Bay Group. Ang mga produkto ng He Group ay palaging walang problema. Bakit bigla na lang may nangyaring problema? Oh, may tsismis na matanda na ang chairman ng Bay Group. Gusto ng mga apo ng Bay na ang paborito. Heres ng Bay ang magmana ng Bay Group. Baka, gusto niyang ipahiya ang He Group. Hindi ko alam. Huwag kang mag-overthink. Nandito ako. Ang pinaka-importante ngayon ay magpahinga ka. Mag-ipon ng lakas. Bukas sumama ka sa akin sa Bay Group. Sek, Magandang araw po, Miss. Gaya ng inyong utos. Naisampa na ang kaso laban sa He Group, ito po ang resibo. At, nagpatawag na ng meeting ang lolo sa mga executive. Sa Bay Group, naghihintay na po kayo. CJ. He Jinchuan, kung kaya kitang itaas, kaya kitang ibagsak. Hintayin mo. Kuya Jinchuan, kasalanan ko lahat. Hindi ko maayos na nakontrol ang kalidad ng produkto. Okay lang yan, Sisi. Hindi mo kasalanan to. Lahat naman tayo nagkakamali minsan. Kumpiyansa pa rin ako sa mga produkto ng kumpanya natin. Puntahan natin mamaya si Chairman Bai. Humingi tayo ng tawad. Laging sinusuportahan tayo ni Chairman Bai. Naniniwala ako. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Sage, Tara. Hello. Hanap po namin si Chairman Bai. May appointment po ba kayo? Wala. Ganito po, taga-He Group po kami. Ito po si Boss He, may partnership po kami. Sa Bai Group, may ilang problema lang po. Sa produkto, pakisabi na lang po kay Chairman Bai. Sige po, sandali lang. Pasensya na po, sabi po ng aming chairman, ipapasa. Ito sa susunod na chairman, ang bagong chairman, ay hindi pa po dumadating at saka puno na po. Ang schedule ngayon.
Chairman Bai Qingming. Boss Bai, magandang araw po. Ako po si Hijing Chuan ng He Group. May problema po sa produkto ng kumpanya namin. Gusto ko po sana. Kung sino ang may hawak ng partnership sa He Group, sa kanya kayo lumapit. Anong kinalaman ko diyan? Ay, Kuya Jing Chuan. oy, Ed Pingning, bakit ka nandito? Hindi naman. Nandito ka para humingi ng tawad. Kay Kuya Jing Chuan, di ba? AME. Siya. Hindi siya karapat-dapat. O nga pala, yung balita tungkol sa... Paghiwalay natin, hindi mo pa yun. Ikalat, di ba? Hayaan mo na lang ako. Ano? Naghiwalay ang bunsong kapatid? Palitan ang doktor sa susunod na operasyon. Kanselahin ang meeting. Kanselahin ang concert. Uwi ako sa Imperial Capital. Pupunta ako sa Bai Group para makita ang bunsong kapatid. Hoy, Bai Qingming. Ganito ba talaga kalinaw ang gusto mong pagitan natin? Sasabihin ko sa'yo, magsisisi ka. Sige, hintayin natin. Hoy, Ed Pingning. Okay lang kung mag-away kayo ni Kuya Jing Chuan. Pero huwag naman dito sa Bai Group. Kapag na-offend mo ang mga tao dito, 10 buhay mo, ay hindi sasapat para bayaran yon. Nga, Bai Qingming. Kung marunong kang lumugar, umalis ka na rito at huwag mong gambalain ang mga mahahalagang tao. Bonsong kapatid. Sino kayo? Wala kayong pakialam. Si Bai Qingming ay aming kapatid. Ano ang karapatan namin? Ano? Ang ganda-ganda ng bunsong kapatid namin, di mo pinahalagahan. Sa hinaharap, may mga taong mag-agawan para suyuin siya. Bonsong kapatid. Ito ang aking regalo sa iyo, 20% na shares ng Imperial Wealth Consortium. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyon. Congratulations sa matagumpay na paghihiwalay, Bonsong kapatid. Ito ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Second Brother. Para sa iyo. Congratulations sa matagumpay na paghihiwalay, Bonsong kapatid. Ito ang regalo ni Third Brother sa iyo. Mga alahas na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, pati na pera. Congratulations sa matagumpay na paghihiwalay, Bonsong kapatid. Ito ang regalo ni Fourth Brother sa iyo. Karapatan sa pamamahala ng isang overseas consortium at isang elite unit. Congratulations sa matagumpay na paghihiwalay. Si Bai Xian, CE ng Imperial Group. Si Bai Luoyan, kilalang mang-awit. Si Bai Qian, henyong doktor. Si Bai Ling Xiao, pinuno ng Haicheng. Kilala bilang 4 Young Masters of Haicheng. Paano sila naging mga kapatid ni Bai Qingming? Paano ito nangyari? Ama, Bai Qingming. Hindi naman dahil nahihiya ka matapos tayo maghiwalay. Kaya kumuha ka ng 4 na artista para takutin ako. Di ba? Ed Pingning, bakit ka pa naghahanap ng artista? Para estimahin si Kuya Jing Chuan. Kung maapektuhan sila at magalit ang pamilya He, hindi mo sila mapoprotektahan. Ang pamilya He. Hindi ko sila pinapansin. Bigyan niyo sila ng leksyon. Kuya, pagod na ako. Ayaw kong makipagtalo pa sa kanila. Dahil nakabalik na kayo, sabihin natin kay Lolo. Kanselahin ang pulong at magsama-sama na tayo. Kung makikita ko pang inaapi niyo siya, hindi ko kayo palalampasin. Bai Qingming, magkaiba tayo ng landas. Panorin mo, tatayo ako ng matatag sa tuktok. Magiging pinakamataas ako. Nay, dahil sa paghatid namin ngayon, malamang nalantad na ang tunay mong pagkatao. Pagkatapos, magpapatuloy ka pa bang magtago ng iyong pagkakakilanlan? Ang pagtatago ko ng pagkakakilanlan ay para lamang sa kanya. Upang tanggapin siya niyo dahil sa kakayahan at hindi dahil sa pressure. Ngayong hiwalay na kami, oras na para malaman niya na ako'y isang bagay na hindi niya maaabot. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ang mga kuya ng auction. Pumunta ka roon para mag-relat. CJ, Naku, Boss He, may mensahe ang pamilya Bai, na isasara ang He Group. Ano? Hindi ko alam ang nangyari. Boss, ano ang gagawin natin? Bumagsak ang stocks ng He Group kung hindi ito maayos.
Baka malubha ang grupo. Ikaw, panatilihin mo muna ang kumpanya at kontrolin ang balita. Hintayin mo ang balita ko. Naku, Jing Chuan, yung apat kanina. Sila ba talaga ang mga ginoong bay? Impossible. Si Bai Qingning naman, paano niya makikilala ang apat na ginoo? Alam ko na, siguradong si At Pingning ang naghanap ng peking apat na ginoo at nalaman nila. Kaya nagalit ang apat na ginoo at naapektuhan ang pamilya He. Kaya biglang kinansela ang pakikipagtulungan. Ang babaeng ito. Jing Chuan, nagalit ang apat na ginoo. Matatapos ang He group natin. Ano ang gagawin natin? Talagang malas si Bai Qingning. Ano pa ang magagawa? Kahit mawalan tayo ng lahat, kailangan humingi ng tawad sa apat na ginoo. Huwag kang mag-alala, Kuya Jing Chuan. Nalaman ko na pagkatapos ng 3 araw, ang apat na ginoo ay magkakaroon ng auction sa Imperial Hotel. Nagpahanap na ako. Nakuha na ang imbitasyon. Pagdating ng panahon, ipapaliwanag natin kay Fourth Young Master. Tiyak na magbabago ang isip nila. Sige, dapat kang maghanda ng mabuti. Ito ang pagkakataon ng pamilya He na bumangon muli. Ang Imperial Hotel, napakaluho pala. Narinig ko, maraming mataas na grupo ang gustong pumasok pero hindi makapasok. Sino kaya ang mga taong sasali sa auction? Napakalaking produksyon, hindi ko masyadong alam ang detalye. Ang mga makakadalo sa auction ng Pamilya Bai, lahat sila sa Haicheng, ay mga kilalang tao. Tita, huwag kang masyadong mag-alala, kahit hindi makuha. Ang kapatawaran ni Fourth Young Master, kahit sinong makilala mo dito, ay malaking tulong sa Pamilya He. Ganoon ba? Sisi. Tita, pakiusap, pagdating ng panahon, ikaw na ang magpakilala kay Kuya Jing Chuan sa mga mayayaman. Tita, syempre, magiging pamilya na tayong lahat. Mabait na bata ka talaga. Miss, ang iyong gintong imbitasyon ay nasa daan na papunta rito. Mahirap kang maglakad sa sapatos mo, sumandal ka na lang sa akin. Salamat. Bai Qingning, bakit siya nandito? Bai Qingning, ikaw na babae. Kaya pala ang bilis mong pumayag na hiwalayan ang anak ko. May kapalit ka na pala agad. Bai Qingning, hindi ko inakala. Na ganyan ka pala, tingnan mo ang itsura nila. Tiyak na noong kasal pa kayo, magkasama na sila. Ang cute-cute mo, patay ka sa akin, ako. Ah, bastos. Tita, Pagdating sa kapal ng mukha, sino ang makakapantay sa iyo? Hindi kita ginagalaw dati dahil bilangin kita bilang biyanan ko. Iwan ako, Juan. Kung susubukan mong umabot ulit, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. ikaw, Bai Qingning, kanino ka hindi palalampasin? Kuya Jing Chuan, nakita namin ni Tita. Si Ed Pingning, pagkahiwalay nyo, ay may kasamang lalaki na dito, naglalambingan. Naawa lang ako sa iyo, gusto kong ipagtanggol ka. Pero si Ed Pingning, siya ay, anak, ang babaeng ito, kitang-kita na noong kasal pa kayo, ay karelasyon na nitong mayamang lalaki. Hayagan niyang ginagawang lokohin ka. Bai Qingning, ganito ba? Ikaw ang unang ng babae, anong karapatan mong magtanong sa akin? Kaya totoo ang sinasabi nila. Habang kasal ka pa, nakikipagrelasyon ka na sa ibang lalaki? Mabuti ka pala. Akala mo, dahil sa suot mo, sosyal ka na? Ano ako sa'yo? Dating asawa. Jinu. Siya? Hindi siya tunay na dalagang mayaman. Isa siyang mababang uri na nagtitinda sa palengke. Huwag kang magpapaloko sa mukha niya. Tama ka, hindi ako tunay na dalagang mayaman. Dahil hindi karapat-dapat na malaman mo ang tunay kong pagkatao. Hindi mo ako karapat-dapat na alalayan. Bai Qingning, gusto mong mamatay? Kuya Jing Chuan, huwag natin kalimutan. Ang layunin natin sa pagpunta rito, huwag tayong magpadala sa galit. Magsisimula na ang auction. Pumasok na tayo, tama. Hintayin mo. Sasamahan kita hanggang dulo. Binibini, ito ang inyong imbitasyon. Tara na. Gintong imbitasyon. Dumating ang panauhin, itaas ang ilaw sa langit. Dumating ang panauhin, itaas ang ilaw sa langit. Dumating ang mahalagang panauhin. Darating na ang malaking tao. 7 taon nang hindi itinataas ang ilaw na ito, ang malaking taong darating ngayon,
ay tiyak na isang taong may mataas na katungkulan at kapangyarihan. Bakit siya? Sino siya? Bakit hindi ko siya nakikita dati? Maaring siya ang espesyal na inimbitahan ng pamilya Bai, na malaking tao. Hindi ba't si Ed Pingning ay nagtitinda sa palengke? Bakit bigla siyang lumitaw dito? Siguro nagkataon lang na dumating siya nang itinaas ang ilaw. Anong nagtitinda sa palengke? Ang ganitong uri ay maaring dumalo sa auction na inorganisa ng pamilya Bai. Sabi ko na nga ba, sa hitsura niya, paano siya magiging ang malamat na malaking tao? Ed Pingning, hindi ko inaasahan. Nakapasok ka pala. Para lang makita si Kuya Jin Chuan. Gumawa ka talaga ng paraan. Sino ang nagsabi sa'yo na nakapasok ako ng pailalim? Ang dahilan kung bakit ako narito. Sa auction na ito ay dahil ako ay inimbitahan ni Fourth Young Master. Dala ang aking imbitasyon, pumasok ako ng marangal. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa'yo dahil sa iyong kapal ng mukha. Akala ko paano ka nakapasok. Yun pala. Pek ang imbitasyon na ginawa. Kaming mga bisita dito. Lahat ay may hawak na pilak na imbitasyon. Ito mong gintong imbitasyon. Sinong niloloko mo? Ano? Peking imbitasyon? Ito ay action ng 4 Young Masters. Sino ang may lakas ng loob? Ang 4 na ginoo ay mabagsik. Mukhang mahihirapan na ang babaeng magbebenta ng gulay. Naaalala kong sinabi mo noon. Iba ang ating estado, iba ang ating kaalaman. Totoo naman ang sinabi mo. Siyempre, hindi ka nakakita ng maraming bagay. Kaya hindi mo alam na sa buong mundo. Isang gintong imbitasyon lamang ito. Ha? Gintong imbitasyon? Ni hindi ko narinig yan. Bai Qingning, gumawa ka ng peking imbitasyon para makapasok sa auction na ito at nagpapanggap na isang mayamang dalaga. Sa tingin ko, isa kang katawa-tawa. Hoy, ikaw ay nangahas na sampalin ako. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagiging ignorante. At mapag-away na katawa-tawa. Bai Qingning, napakalaki ng iyong kapal na mukha. Ano ang gusto mong gawin? Mag-apologize ka kay Sisi ngayon din. Mag-apologize sa kanya? Karapat dapat ba siya? Ikaw, lumalaki ang iyong kapal na mukha. Hindi mo ba ako pinakikinggan? Lumuhod ka. Sino ka para magpaluhod sa akin? Noong mga nakaraang araw, nagpadala ka ng tao na nagpanggap bilang 4th Young Master at ikinagalit nito ang 4th Young Master. Nagdulot ito ng 10 bilyong pagkawala sa aming pamilyahi. Ngayong araw na ito sa aksyon, nang insulto ka at aktibong inaway ang mayamang pamilya Bai. Ang mga pangyayaring ito, hindi ba sapat na upang ikaw ay lumuhod at humingi ng tawad? Ako, si Bai Qingning, ay luluhod. Hindi ka karapat dapat. Sa harap ng 4 Young Masters, mas mabuting. Ikaw ang humingi ng awa. Naku, lumapit siya sa pwestong iyon. Kapag naupo siya, at ang SKY Lantern ay mailaw, ibig sabihin yon ay siya ang magbabayad para sa lahat ng gastusin. Ang isang baso ng alak dito ay nagkakahalaga ng libo-libo. Sa ganitong kalaking okasyon, kapag inilawan ang SKY Lantern, ang taong nakaupo doon, kung walang matibay na background, ay maaring mawalan ng lahat ng ari-arian at mabaon sa utang. Hindi lang sa buong Haicheng, kahit sa buong Dijing. Malamang ay ang dalagang Bai lamang ang may karapatang umupo doon. Miss Bai, sigurado ka bang nais mong umupo sa pwestong ito? Kapag naupo ka na, wala nang pagbabago. Ngunit kung hindi ako upo sa pwestong ito, paano magsisimula ang auction? Talagang naghahanap ng kamatayan. Jin Chuan, ako ay nagtataka. Kung alam mo na ang babaeng nagtitinda ng gulay na laging minamaliit mo, ay taong hindi mo maabot sa totoo lang. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Simula na ang auction. Magtataas ng ilaw, upo sa mataas na entablado, ang lahat ng gastos ay sagot ni MS Bai. Bai Qingning, ang drama mo ay para lang istimahin ako at pagsisihan ko, di ba? Anong klaseng tao ka? Hindi ko ba alam? Kung titigil ka na ngayon, sa pagiging mag-asawa natin noon, makikiusap pa ako para sa'yo, baka maawa pa sila sa'yo. Sige nga, anong klaseng tao ako? Walang magulang, uli lang lumaki sa tulong ng iba. Kung hindi kita pinakasalan, nasaan ka na kaya ngayon? Nagpapalaboy-laboy? Noong 7 taon na ang nakalilipas, wala kang pera. Kung talagang may kakayahan ka, bakit ka napatpad sa kalye? At dumikit sa pamilya namin ang mga Jin Chuan, totoo bang tanga ka o nagpapakatanga? Isang ulila naglabas ng 200,000 para ipuhunan at magtayo ng kumpanya. Akala mo ba,
May manlulupit na nahulog mula sa langit. Ano ang ibig mong sabihin? Noon, itinago ko ang tunay kong pagkatao para di ka ma-pressure. 7 taon, palihim akong tumulong. Para lumago at lumakas ang e-corporation. Bala ko sana sa ika-7 anibersaryo. Nang kasal natin, sasabihin ko ang totoo. Ikaw pa ang magsasabi sa anak ko. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Ngayon, umakyat ka sa entablado, ininsulto mo ang lahat ng narito. Gusto mo lang ba talagang idamay ang pamilya naming Hi? Hayaan ninyong humatol ang lahat. Ang pamilya naming Hi. Paano nagkaroon ng ganyang? At mapagbalat kayong babaeng masamang loob. Talagang malas na malas. Ang handaan ngayon ay para sa akin. Ang kontratang 10 bilyon ay dahil sa aking pag-ugnay. Ang pamilya niya ay aking palihim na tinulungan. Kaya umabot sa ganito. Ang walang utang na loob, ang mapagbalat kayo ay hindi ako. Kundi ang pamilya ninyong He. Sej, Baking Ning, dahil gusto mo, na idamay ang pamilya Hi, kaya ngayon ako. Si Jing Chuan ay nagpapahayag na sa araw na ito, anuman ang gawin ni Baking Ning, ay walang kinalaman ang pamilya Hi. Sa hinaharap, anuman ang mangyari. Hinding-hindi siya pagkakatiwalaan ng pamilya Hi kahit kailan. Baking Ning, malinaw na ang hangganan natin. Huwag ka nang magkamali pa. Baking Ning, para sa magandang palabas ngayong gabi, mukhang napagod ka. Sayang, wala na ang pamilya, hibilang iyong panangga. Malapit nang mabuking ang kasinungalingan. Makakaya mo pa bang ituloy ang palabas? Mula simula hanggang katapusan, totoo ang lahat ng sinabi ko. Kayo lang ang ayaw maniwala. Alam ko, hanggang dito na lang tayo. Nakulong ka na sa isang sitwasyon na hindi mo na mababawi. Sa harap ng lahat ng naririto, lumuhod ka at humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagmamano. Ang lahat ng naririto ay mula sa kilalang at iginagalang ng mga pamilya, kaya sigurado akong hindi nila ito palalampasin. AMM. Baking Ning, kung ganito ka lang pala noon pa. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay? Ikaw, Hindi pa man ako nakakapasok, sinisiraan mo na ako ng pangangaliwa habang kasal pa ako. Dinudumihan mo ang pangalan ko at ngayon ay patuloy kang nanunulsol. Shen Sisi, hindi ba binalaan na kita? Nang huwag mo akong galitin, parang hindi mo sineryoso. Ang sinabi ko, Baking Ning, huwag kang magpakalabis. talagang magkatapat na mag-asawang hayop. Anong pinag-aawayan ninyo? Anong pinag-aawayan ninyo? Sino ang may lakas ng loob na magkagulo sa aksyon ni Fourth Young Master? Manager Zhang, ako ang punong sekretarya ng He Corporation. At ang anak na babae ng pamilyang Shen, si Shen Sisi. Ako ang tumawag sa iyo kanina. May tao ritong nagkakagulo. Sa auction. Siya yon. Miss Shen, huwag kang mag-alala. Ang may lakas ng loob na pumasok gamit ang peking imbitasyon at magkagulo pa sa auction, ang mga bagay na ito ay hindi namin palalampasin. Ikaw ba ang gumamit ng peking imbitasyon para makapasok sa auction? Mga tauhan, dating ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob na magpakita ng kawalang galang? Sa aming Young Miss? Manager Zhang, Fourth Young Master, dahil ipinagkatiwala sa iyo ang pagpapatakbo nitong auction. Malamang matagal ka na. Sa lugar na ito, kilala mo siguro ito. Gintong imbitasyon. Hindi kaya tunay ang gintong imbitasyong ito? Naalala ko, mula nang itatag ang auction na ito ni Bai, ang gintong imbitasyon ay ibinibigay lamang sa mga taong may mataas na katungkulan at kapangyarihan, na sumisimbolo sa pangunahing bisita ng buong auction. Hanggang ngayon, Wala pang tatlong na issue. Manager Zhang, tunay ang imbitasyong ito. ang gintong imbitasyong ito ay tunay nga. Ano? Paano ito nangyari? Kung tunay ang gintong imbitasyon ito, ang pagkakakilanlan ng binibining ito, ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Mga kababayan, huwag na kayong maghinala pa. Ang imbitasyong ito ay tunay nga. Ngunit ngayong araw na ito, ang pangunahing bisita ng auction ay isang dakilang personalidad na kayang maghari sa isang panahon. At tiyak na hindi ikaw yon. Anong hinihintay ninyo? Dakpin na ninyo siya. Manager Zhang, baka naman tumatanda ka na. Wala ba ang mga mata? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang imbitasyong ito. Pero sigurado akong sasabihin ko sa'yo. Ang may-ari ng imbitasyong ito ay lalaki, imposibleng. Babae ito. Noon, talagang si Kuya ang nagpakuha ng imbitasyon para sa akin. Akala ni Manager Zhang ay akin ito. Si Manager Zhang, sa totoo lang, ay isang matandang mapanghamak sa babae. Sister Kingning, ninakaw mo ang imbitasyon. Nagpanggap ka pa bilang EIE hanggang ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Deti. Mabuti kang tao, pero walang talino. Tamang pagtitinda ng gulay lang ang kaya mo. Akala ko ba pagkatapos ng hiwalayan natin? Puro kasinungalingan na lang. Nandito ka pa para manloko. Nakakahiya.
Sobrang disappointed ako sa'yo. Babae talaga, hanggang sa ganito na ang sitwasyon. Kasalanan mo itong lahat. Tapos na ba kayong magsalita? Ang babaeng pinabayaan ng pamilyang He. Malapit nang mamatay, ang lakas pa ng loob. Hanga ako sa'yo, pero dapat nagkamali ka. Dapat gawin mo ang dapat gawin. At magbayad. Hindi kita palalampasin dahil babae ka. Hulihin ang babaeng ito na pinabayaan ng pamilyang He. At dakpin siya. Chen Yu. Ang makipaglaban sa akin, kamatayan ang kapalit. 3 minuto, gusto kong lumuhod si Manager Zhang sa harap ko. Ang yabang mo, 3 minuto lang. Gusto mong lumuhod ako? Ingat, baka masiraan ka ng bait. Sugurin siya. Ayong dalawa, takot ba kayo sa isang tao lang? Ang makahuli sa kanya ay gagantimpalaan. Sugurin ninyo siya. Mga walang silbi. Ikaw ba ang luluhod o hahanap ako ng magpapaluhod sa'yo? Babaeng pinabayaan ng pamilyang He, ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung anong lugar ito? Kung magkakadugo dito, gusto mo bang kalabanin ang 4th Young Master? Narito ang token ni 4th Young Master. Token ni 4th Young Master, sa harap ng token na ito. Parang si 4th Young Master ang kaharap ninyo, magbigay galang. Babaeng pinabayaan ng pamilyang He, nakikita mo ba ito? Ito ang sandigan ko. Ning, nakita mo na ang token. Bakit hindi ka nagbigay galang? Sa tingin mo ba mas mataas ang estado mo kaysa sa lahat ng narito? Hindi ba token lang iyan ni 4th Young Master? Sa katayuan, ako ang nasa itaas. Sila ang nasa ibaba, Chen Yu. Dahil si Manager Zhang ay may token ni 4th Young Master, nagmamalaki siya. Kunin ninyo iyan sa kanya. Siege. Ang token na ito sa kamay mo ay nadumihan. Manager Zhang, huling minuto mo na. Naglakas loob kang basagin ang token ni 4th Young Master? Talagang walang respeto. Ngayon, kung maalis ka namin, siguradong malaking serbisyo yon. Huliin ninyo ang babaeng ito. Kay 4th Young Master, sa imbitasyon ni Manager Zhang, ang Jiang family ng Haicheng ay handang tumulong. Isang babaeng itinakwil, nagmamalaki sa amin. Hindi na kailangan kumilos si 4th Young Master. Ang Wang family ay handang mag-alis ng problema para sa kanya. Ako si Shen Sisi, mula sa Shen family. Ay hindi na makatiis. Si King Ningji, nagwawala rito. Ginagawa ko ito, hindi para makipagtulungan kay 4th Young Master, kundi para matulungan si King Ningji na huminto na. Huwag nang magpatuloy sa pagkakamali. Binigyan ako ng 2 sampal ng taong ito. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa kamatayan. Kayong tatlo, hindi ko kayo pinapansin. May iba pa ba? Jing Chuan Jej, ito ang magandang pagkakataon para magpakita sa harap ni 4th Young Master. Hindi ba't para makipagtulungan kay 4th Young Master at mabawi ang bilyon-bilyong order ng He family ang dahilan natin? Huwag nang magdalawang isip. Jing Chuan, baka hindi na ito maulit. Hindi na tayo dapat bumalik sa hirap ng nakaraan. Ang tubig sa baba tumatakbo, ang tao sa itaas umaakyat. Bai Qingning, ito na lang ang bayad mo sa utang sa He family nitong mga araw. Siege, ang He family ay handang sumama sa parusa. Ang sinabi mo, Hizong, ay talagang malamig at hamak. Gusto ninyong parusahan ako. Lahat kayo dito, hindi karapat-dapat. Dumating na ang 4 na Young Master. Sisi, ano sa tingin mo ang mga taong ito? Parang ba yung 4 na? Sumundo kay Bai Qingning noon. Tita, paano pwedeng mangyari yon? Kung si Bai Qingning ay kumuha ng mga artista, siguradong kumuha siya ng magagaling. Kung hindi, paano niya maloloko? Ang maraming tao, kakauwi lang nila galing ibang bansa. Hindi pwedeng may koneksyon. Kay Bai Qingning, ang maliit na ito ngayon. Nanggulo sa auction, nakagalit ng marami. Baka magalit ang 4 na Young Master at isisi sa He family. Huwag kang mag-alala, tita. Dahil sa aking pangalan,
Hindi gagawin ng apat na yung master ang anuman sa family. Tungkol naman kay Viking Ning, di natin masasabi. TSK, yang babae na yan. Araw-araw, di inaasam ang mabuti para sa pamilyahi. Karapat dapat siyang mamatay. Viking Ning, tingnan natin kung paano ka magyayabang ngayon. Magandang araw sa inyo, apat na ginoo. Ako si Jing Chuan. Nakipag-ugnayan na kami sa Dihao Group. Anong karapatan mo para hadlangan kami? Ginoong Bai, ako si ang Pangulo ng Hishi Group. Hoy, ikaw. Ginoong Bai, may mga hindi pagkakaunawaan noon. Pero yung mga bagay na nakagali sa inyo, lahat yon ay gawa lang ng dati kong asawa na hiniwalayan ko na. Siya lang ang may kagagawan noon. Wala yon sa aming pamilyahi. Wala kang kinalaman doon. Ang galing mong magpasa ng sisi. Linis na linis ang kamay mo. Talaga nga, dahil kay Viking Ning, yung malandi na to, ang kapal na mukha, nagpanggap pa bilang apat na ginoo. Ilang nagalit ang apat na ginoo, nawala pa ang bilyon-bilyong order ko. Ngayon, nadamay pa ang pamilyahi. Unti-unti kong narating to. Pa sa Hishi Group, napakaraming pagsisikap ang ginawa ko. Di ko hahayang sirain ako na malandi na to. Ikaw, malandi ka. Ang kapal ng mukha mo. Uli-uli ka nakakita na wala lang sa akin na iyo. Di ka ba sorry? Dapat ikaw ang lumuhod at humingi ng tawad. Hoy, kuya. Ikaw na naman ang bida. Ikaw na ang laging nakikita. Bigyan mo naman ng pagkakataon ang iba na magpakita. Pwede ba? Anak, ayos ka lang ba, anak? Apat na ginoo, may pinanggagalingan ang lahat. Yung nagkagulo sa auction ngayon, si Viking Ning yun, yung malandi. Bakit niyo binali ang binti ng anak ko? Alam mo ba kung sino siya? Sino pa ba siya? Isa lang siyang aso na, di na kailangan ng anak ko. Di niyo nakikita ang tama't mali. Binali ninyo ang binti ng anak ko. Kahit na kayo ang apat na ginoo, di niyo pwedeng abusuhin ang kapangyarihan niyo, di ba? Apat na ginoo, nagkakamali kayo. Simula sa pool, si Viking Ning lang ang nanggulo. Kaming lahat ay biktima. Nagkakamali kayo. Tiyak na pagkakamali yon. Ang anak ko ay biktima. Na malandi na yun, apat na ginoo, sila ay hiniwalayan na ngayon. Ang malandi na to, wala na siyang kinalaman sa kanila. Ginoong Bay, kung ang isang binti ko, Ang kapalit pa muling makipagtulungan ang Hishi Group. Sa Dihao Group, tatanggapin ko ang baling binti na to. Hanggang ngayon, pakikipagtulungan pa rin ang iniisip mo. Mukhang kulang pa. Ang isang bali sa binti mo. Tara, mga tao. Sandali. Gusto kong makita kung talagang mas mahalaga sa iyo. Ang kapangyarihan at katayuan kaysa sa buhay mo. Kaysa sa dangal mo. Ang liit-liit mo, ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang pagtawanan ako? Wala kang kapatang magsalita sa kanya ng ganyan. Lumuhod ka. Lumuhod. Naintindihan ko na kung bakit mo nagawa ang gulo sa auction. Nagsasalita ka pa sa akin ng ganyan? Dahil ginawa mo ito. Mistress ng apat na binata? Sa paningin nila, laruan ka lang. Akala mo ba talagang may tunay silang nararamdaman para sa iyo? Nagbenta ka ng sarili para sa kayamanan. Kapag nagsisi ka, huwag kang babalik sa akin. Hindi siya ang nagbenta ng sarili, ikaw. Isang basahan na pinalayas ko sa bahay. Ganito kayong katindi ang pagtatanggol sa kanya? Hejing Chuan, talaga namang. Ayaw mo mabago. Viking Ning, alam ko na noon pa, na nang babae ka habang kasal, at umakyat ka sa apat na binata. Dapat noon pa, pinapirma na kita sa bilyon-bilyong kontrata, at saka kita tinapon. Wala ka ng pagkakataon. Ang kontratang ito na bilyon-bilyon. Hindi karapat-dapat ang pamilya mo. Ikaw, ang lit-lit mong ito, tumahimik ka, kung hindi ako nagkakamali. Nawalan ng bilyon-bilyong kontrata ang He-Group, at naputol ang cash flow. Hindi na ito tatagal. Ano? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ngayon, ako ang magdedesisyon para sa kanya. Gusto mo ang 100 bilyon? Ipagpalit mo ang iyong dignidad. Young Master Shi, nagbibiro ka ba? Si Viking Ning ay isa lang sa inyong mga mistress. Gagastusan niyo siya ng ganito kalaking pera. Kung hindi gagastos ang apat na binata, ako ang gagastos. Hejing Chuan, gustong-gusto kong malaman. Kung talagang handa kang isakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan at katayuan. Kahit ang iyong dignidad. O 100 bilyon? Nakakita ka na ba ng 100 bilyon? Akala mo ba hinipan lang ng hangin ang perang ito? Kung talagang may 100 bilyon ka, patayin mo ako. Kuya Jing Chuan, huwag mo na silang pansinin. Umalis na tayo. AME. 3, 2, 1. Narito na.
Wow, ang daming pera. Wow. Tingnan ninyo kung ano yon. Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganito, karaming pera sa buong buhay ko. Sapat na ba ang 100 bilyon para bilhin ang dignidad mo? Ang munting pagtitiis ay para sa malaking plano. Ang isang munting dignidad, sa harap ng kapangyarihan sa hinaharap, ay walang halaga. Anak. Kuya Jinchuan Baikingning. Grabe na talaga ang ginawa mo. Hindi. Si Fourth Young Master ang kailangan ko. Hindi ito masamang babae. Fourth Young Master. Dapat tuparin mo ang sinabi mo ha. 1 bilyon ay sayo na. Maraming salamat, Fourth Young Master. Perang to ay sa amin din. Pera to ng anak ko. Walang dapat kumuha. Sage, alis na tayo. Jinchuan, akala mo ba hindi ka darating sa ganitong sitwasyon? Kung may utak ka, kunin mo ang pera at umalis ka na. Dahil diborsyado na kayo, hindi mo na kami madadala. Kahit kusing mula sa pamilya He, huwag mo nang kunin. Umalis ka na. Pinapalampas mo lang sila? Nagtaksil sila pagkatapos mong tulungan. Inapi ka ng todo. Para sa akin, mas mabuti pang. Wakasan na lang ang pamilya, He para matapos na. Tama, Ed. Hindi mo kahit na gusto ang pagkakakilanlan ng Miss White family para sa kanya. Ngayon, ganyan na lang ang trato niya sa'yo. Bakit hindi mo na lang wakasan ang pamilya, He? Kuya, dati, gusto niyo pang magpakitang gilas para sa akin, okay lang sa akin. Pero kung gusto natin sila mismo ang magdusa sa sarili nilang gawa, hindi dapat madali ang kanilang kamatayan. Ang gusto ko ay hindi lang sila mabangkarote, kundi masiraan sila ng pangalan at puri. Jinchuan, sinabi ko na sa'yo, ang paghamak na dinanas ko noon, babayaran niyo. Ng libu-libong beses. Ouch! Naayos na ang buto ng pasyente. Pagkalabas, magpahinga ng maayos. Sage. Salamat, Doc. Anak, okay pa ba ang binti mo? Okay pa naman, okay pa. Assistant. Ibalik ang 1 bilyon na yan at ilagay agad sa kumpanya. Kumpletuhin ang funding chain. Hindi dapat bumagsak ang He Group. Sage. Anak, sa tingin ko, si Baikingning na yan, ang cute-cute. Nakasampa na sa kama ni Fourth Young Master. Kung magsulsol yan sa kanya, baka mawasak ang pamilya natin. Naku. Hirap na hirap tayong umasenso. Ayaw na talaga ni Mama na bumalik sa dati, yung gutom, at giniginaw sa basement. Ang hirap noon. Ang tagumpay ng He Group ngayon ay pawang pinaghirapan ng mga kamay ko. Hindi ko hahayaang si Baikingning na babaeng yan ang sumira nito. Kahit noon, binigyan niya ako ng pera. Kahit nagtayo siya ng kumpanya, anong magagawa niya? Sinumang humadlang sa akin. Huwag niyang sisihin kung maging brutal ako. Esensya na, Jinchuan kuya. Nakiusap na ako kina Fourth Young Master. Pero sa ngayon, baka hindi pa sila mapakali. Sisi, sa totoo lang, salamat sa'yo. Kung hindi mo kakilala, sina Fourth Young Master, malamang wala na ako ngayon. Jinchuan kuya, ako kasi. Alam ko lahat, Sisi. Ang nararamdaman mo pa sa akin, naiintindihan ko. Kung payag ka pa, pagkatapos ng lahat ng ito, magpakasal tayo. Jinchuan kuya, totoo ba yan? Paano kita lolokohin? Dahil sa nangyari, nakita ko na ang tunay na mukha ni Baikingning at naunawaan ko kung anong klaseng babae. Ang bagay na maging misis ng pamilya He. Huwag kang mag-alala, Jinchuan kuya. Ang pamilya Shen sa Haicheng ay kilala. Uwi ako at ipapaliwanag kay Papa. Hindi siya magkakamali sa'yo. Ang invest ng pamilya Shen, hindi bawiin. Sage. Sisi, Jinchuan, oras na para magpahinga. Halika, tita, isasama kita sa labas. Alis na muna ako. Sage. Presidente He, talagang pakakasalan mo si Shen Sisi. Si Shen Sisi ay anak ni Shen Wei. Bagamat nalutas na ang krisis ng He Group, hindi pa rin ito matatag. Ang pamilya niya may pakinabang pa sa He Group. Magandang araw, Binibini. Lolo,
AME, alam mo pa palang umuwi. Noon, ako at mga kapatid mo. Gusto naming ipamana sa'yo ang Bai Group, pero ikaw. Gusto mo lang pakasalan ang batang yon sa pamilyahi. Sinabi ko sa'yo, hindi maganda ang batang yon, ayaw mong makinig. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Lolo, alam ko na ang pagkakamali ko. Sage, okay na yon. Halika, tingnan ka ng lolo. Ang mahal na anak ng pamilya Bai, laking ginhawa. Hindi naman gumawa ng mabibigat na trabaho. 7 taon lang. Maamin ng kalyo ang mga kamay mo. Pinahirapan ka ng batang yon sa pamilyahi. Walang utang na loob ang pamilya he, tinalikuran tayo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi masasayang ang hirap ng apo mo. Gagantihan ko ang pamilya he. At babayaran nila. 7 taon, lumaki na ang mahal kong apo. Kahit na ginawa kitang chairman ng Bay Group, Lolo. Ngunit sa iyong kasalukuyang kakayahan, baka mahirapan kang makuha ang tiwala ng lahat. Kaya kung magaling ang iyong trabaho pagkatapos ng 1 buwan. Saka ka palang formal na hahawak ng Bay Group. Salamat, Lolo. Matanda na ako, at ang iyong mga kuya ay may kani-kaniyang negosyo. Ang industriya ng pamilya Bai ay sa iyo pa rin mapupunta sa huli. Tingning, ngayong hiwalay ka na. May isang bagay na dapat kong sinabi sa iyo noon pa. Ano po yun, Lolo? Noong bata ka pa, nakipagkasundo na ako sa panganay na apo ng Lu family, ang nangungunang pamilya sa Dijing. Nitong 7 taon, hindi pa nag-asawa ang binatang Lu. Naghihintay siya sa iyo. Anong kasunduan? Hindi ko narinig iyon kailanman. May kasintahan ako mula sa nangunang pamilya sa Dijing. Kakauwi lang niya galing abroad. Malamang magkikita kayo. Sa lalong madaling panahon. May kasintahan pala ako na hindi ko pa nakikilala. Lolo, gusto ko lang munang mabilis na mahawak ang Bai Group. Para makatulong sa inyo. Yung ibang bagay, hindi muna. Huwag kang magmadali. Kapag gamay mo na ang mga gawain at formal ng hawak ang grupo. Ikaw ang magpapasya kung itutuloy. O ipapawalang bisa ang kasunduang ito. Sige po. Presidente Lu, may balita. Hiwalay na ang dalagang Bai at bumalik na sa kanyang pamilya. Naghintay ako sa'yo. Kasintahan ko. Apo, magpa-reserve ka muna sa Royal Hotel. Pupunta ako pagkatapos kong matapos dito. Sige, Lolo. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo. Tungkol sa trabaho. Hala! Bei Qingning. Nakasalubong pa kita sa kainan. Nakakasama ng loob. Naku, Bei Qingning. Hindi pa kita pinapatawad sa pagpapaluhod mo sa akin. Ikaw na ang lumapit. Mainit ang ulo mo, Presidente. Pero may oras ka pa. Para mag-date sa hotel. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kung wala ako, yung 1-0 bilyon. Abala ka pa rin ngayon sa He-Group. At nag-aalala. AMEA, Bei Qingning, anong ipinagmamalaki mo? Akala mo ba, ang pagiging kabit ng 4 yung masters ay magtatagal? Kapag sawa na sila, itatapon ka lang nila. Parang basura. Huwag kang umiyak at lumapit sa akin pagdating ng araw. Ed Pingning, bakit wala ang 4 young masters? Baka napagod na sila sa iyo. Itinapon. AME, Shen Sisi. Nangangati na naman ang bibig mo. Gusto mo na naman ba ng sampal? anong nangyari kay Sisi, Bei Qingning? Baka naman totoo ang sinabi ni Sisi. Itinapon ka na ni 4th yung master, no? Gusto mo bang humingi ng tawad sa nangyari noon? Pero sasabihin ko sa'yo, mali ang akala mo. Nakakadiri sa akin ang babaeng naging kay 4th yung master. Ang galing nyo talagang mang-imbento. Pumunta ako sa restaurant para kumain, syempre. Siyempre, dati kasi nagtitinda lang ng gulay si At Pingning. Malamang hindi pa nakakain sa ganitong lugar, no? ANM, Ngayon lang nakasama si 4th young master. Kaya dapat sulitin na ang pagkain dito. Baka kasi, hindi na ulit makakain sa ganito. Paumanhin po, mga ginood binibini. Isang private room na lang ang natitira sa aming restaurant. Siyempre sa amin yon. Hindi bagay sa mga taong nasa ibaba ang ganitong mamahaling restaurant. Ayoko na ng private room.
maganda naman na alam mo ang lugar mo. Natuwa ako. Bibilhin ko ang restaurant ito. Magkano? TSK. Pingning, talagang napag-iwanan ka na ng panahon. Ang tagal mo nang hindi nakakakita ng magagandang bagay. Ang Royal Duke Hotel na ito ay isang 7-star hotel sa Hecheng. Sinasabing ang tunay na may-ari nito ay may malalim at hindi matantong kapangyarihan. Gusto mong bilhin ito. Kahit may pera ka, wala kang karapatan. Tama ang sinabi ng Binibini nung binili ng aming boss ang hotel na ito. Dahil lang gusto ng kanyang nobya ang pagkain dito. Kaya hindi ito ipinagbibili. Salamat sa pag-unawa. Manager, sira ulo yan. Paalisin mo na, baka makaapekto sa reputasyon ng restaurant. Ano? Pakialis nga ang Binibini. Tao, pakialis ang Binibini. Bago niyo ako paalisin, manager, tingnan muna niyo ng mabuti kung ano ito. Ito ang Supreme Black Card. Isang ito lang sa buong Imperial Capital. Ang tanging taong may ganitong card sa Imperial Capital ay ang babaeng yun. Ang young miss ng pamilyang Bai. Baka siya na ang hinihintay ng boss? Naku, seryoso ito. Sandali lang po, Binibini. Kailangan kong i-report ito sa itaas. CJ, Sige. Hello, boss? Lumitaw na ang may-ari ng Supreme Black Card. Sagutin ang lahat ng pangangailangan. Huwag mo siyang hayaang umalis. Papunta na ako. Kumusta, manager? Yung black card na yan, pek siguro no? Payo ko sa'yo, palayasin mo na tong scammer na to. Baka madumihan pa ang lugar na to. Binibini, sa inyo na po ang restaurant na ito. Ano? Binibini, pasok po kayo. Sandali, manager, asawa ko to dati. Wala siyang sinabing totoo. Baka pek rin yung card na yon. Panong pek to? Ito po ay personal na ginawa ng aming boss. Lahat kami dito. Kabisado ito. Sigurado yan, huwag kang mag-alala. Ayos Viking. Kanino ka naman ngayon? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bakit ngayon ko lang nalaman na gusto mo palang maging? Ano yan? Hulihin niyo sila. Hoy! Hoy! Aray! Ay ko po! Alam nyo ba kung sino siya? Bitawan nyo siya. Sino ka ba? Luming. Aray! Sinapak mo ko? Anong ano ka? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na sa harap ko. Bitawan mo. Maghintay ka. Sisi, tayo na. Imbestigahan niyo kung sino talaga yung lalaking yon. Papagbayarin ko siya. Say, salamat ha, tinuruan mo yung gago. Walang anuman. Dumadaan lang ako, nakita ko yung pang-aapi. Tumulong lang. Salamat pa rin. Sa susunod, libre ko ang pagkain. May gagawin pa ko, aalis na ko. Sa restaurant na to, kung makita niyo ulit yung dalawa, palayasin niyo agad. Opo, boss. Sa nakaraang buwan, tiningnan ko lahat ng proyekto. Ng Bai Group. Nakita kong may ilan talagang kulang ang pondo. At yung mga proyektong ito, siyang Shikun ang may hawak. Para sa akin, Lola, kailangan nating silang painitin. Ang galing. Isang buwan lang, ang laki ng pinagbago. Hahaha. Ang apo ni Bai Zhenguo, talagang matalino. Pero itong siyang Shikun, kapatid ng nanay mo, sa tawagan, tiyo mo siya, ano sa tingin mo ang susunod? Na dapat gawin? Siyang Shikun dahil sa posisyon ng nanay ko. Nagmamalabis sa kumpanya. May kontribusyon din ang aking ina sa kumpanyang ito. Hindi ko hahayaang sirain niya ito. Lolo, gusto kong mag-host ng homecoming party sa ngalan ng Pamilya Bai. Ipapahayag ko ang pagkuha ko sa kumpanya. Hindi ako naniniwala na mananatiling kalmado siyang Shikun. Sage. Ipagbigay alam, sa 3 araw, magha-host ang Pamilya Bai sa Haicheng ng homecoming party para kay GNG Bai. At ipapahayag doon na si GNG Bai ang magpapatakbo ng Bai Group. Kain ka na maami, pumayat ka kasi. Salamat, Lolo. Hulihin sila.
Lolo. Ah. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng restaurant ito? Ang may-ari ng Emperor's Glory Restaurant ay hindi kailanman nagpakita at sinasabing malakas at misteryoso. Bakit mo na itanong iyon? Alam mo naman, Lolo, gusto ko ang pagkain dito. Iniisip ko lang kung mabibili ko ito. Hahaha. Ang apo ko talaga may magandang panlasa. Hahaha. Pero ang restaurant ito ay mahirap makuha. Kahit gusto kong bilhin, hindi ibebenta ng may-ari. Kung gusto ni Kingning, dadalhin kita dito araw-araw. Esan, Boss Lou, binili mo iyon ng mahal. 7 taon mo pinatakbo at ibinigay mo kay GNG, Bay. Sasabihin ko ba ang tunay mong pagkakakilanlan sa kanya? Huwag, ito ay inihanda ko para sa kanya. Sa kanya ito. Nag-antay ka ng 7 taon kay GNG, Bay. Nakita mo na siya nang magdiborsyo at narinig mo lang. Ang balita tungkol sa kanya, agad siyang dumating. Pero bakit hindi mo diretsahang sabihin kay GNG, Bay, na ikaw ang kanyang nobyo? Huwag muna, magkikita rin kami. Na pala. Ang mga bagay ni Kingming. Ayaw niyang pakialaman ng iba. Ngunit si He Jingchuan. Paulit-ulit na ginugulo si Kingming. Sinusubukan ng pasensya ko, bigyan siya ng leksyon. Para malaman niya ang mga taong hindi dapat guluhin. Sej, ayusin ko. Boss He, ang mga ipinadala namin para mag-imbestiga. Ang mga lalaking naka-wheelchair noong araw na iyon, wala ni isa ang nakabalik. Nakuha ko na. Biglang inatake ang grupo ni Boss He. Maaming partner ang nagterminate ng kontrata, kaya naubos ang pondo. Kung wala pa ring mahanap na bagong partner, mabubuwag na ang He Group. Lumabas ka. Sinabi ko nang umalis ka. Sisi, ikaw? Bakit ka nandito? May magandang balita ako sa'yo. 3 araw mula ngayon. Maghahanda ng pagsalubong ang pamilya Bai para sa kanilang panganay na anak na babae at ipapahayag na siya na ang bagong tagapamahala ng Bai Group. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Bai. Ang pamilya Bai na sinasabi mo, hindi ba ito ang nangungunang pamilya sa Beijing? Ang pamilya Bai na iyon? Tama. 7 taon nang nawala siya at bago pa lang lumabas ang balita na natagpuan na ang anak na babae ng pamilya Bai. At ngayon lang, inanunsyo ng pamilya Bai na bumalik na ang anak na babae nila at ipinahayag din na siya na ang mamamahala sa Bai Group at ang pagsalubong sa Haicheng paggaganapin. Sa ating Haicheng gaganapin ang pagsalubong? Dahil dati sa magandang si Bai Qingming, wala nang posibilidad na makapagtulungan ang aking pamilya, ikay 4th yung master. Kung makakonekta tayo sa panganay na anak na babae ng pamilya Bai ngayon, at makuha ang kontrata ng Bai Group, pagkatapos ang aming pamilya He, ang maghahari sa Haicheng, ano na lang ang 4th yung master? Pero, ang pagsalubong para sa panganay na anak na babae ng pamilya Bai, may kaapatan ba tayong umaten? Bakit wala? Ito ang imbitasyon. Sisi, saan mo ito nakuha? Pinakuha ko sa tatay ko. Kuya Jingchuan, marami na akong ginawa para sa'yo. Pagkatapos nitong bagay na ito, ang kasal natin. Sisi, ipinapangako ko sa'yo, pagkatapos umangat ang pamilya He, pupunta ako sa pamilya Shen at kakakasalan kita ng mangya. Gagawin kitang babaeng hinang-inaingitan ng lahat. Naniniwala ako sa'yo. Kung talagang mapapansin tayo ng panganay na anak na babae ng pamilya Bai, ano na lang ang pamilya mo? Boss Liu, kailangan pa ng tulong mo sa pamilya He sa hinahara. Unahin ko na. Wow, ito na pala ang anak na babae ng pamilya Shen. Ang ganda talaga. Salamat sa'yo. Kung wala ka, paano ako makaka-attend? Nang ganito kayang manangyang handaan? Kuya Jingchuan, huwag kang mag-alala. Malapit na ang kasal, lahat ng gusto mo, gagawin ko ang lahat para makuha mo. Salamat. Ara na. Hindi ba si Boss Liu to? Kahapon lang, binanggit ka ni Papa. Sabi niya, mag-invest siya sa property project mo. Talaga? Isang karangalan para sa akin kung makuha ang investment mula sa Shen family. Miss Shen, sino ito? Ang aking nobyo. Nobyo ni Miss Shen? Talagang bagay na bagay kayo. Napakapareho ninyo. Tara, inuman na. Ubusin ko to. Oh, tingnan mo kung sino yan.
Ang saya-saya talaga ngayon. Tingnan mo, sino yan? Anong nangyayari? Naku, ang suot niya ngayon, Dior haute couture ngayong taon. Isa lang yan sa buong mundo. Hindi kaya si eldest daughter ng Bai family. Tingnan mo ang pagpasok niya sa party ng Bai family. Napaka-istrikto niya. Malamang si eldest daughter ng Bai nga. Pero yung boses niya, parang katulad ni Bai Qingning. Impossible naman, Jin Chuan. Ang invitation sa welcome back party ng Bai Heiress. Hirap na hirap akong makakuha kay Papa. Paano nandito si Bai Qingning? Saka, baka iniwan na siya ng fourth young master. Baka namamalimos na lang ngayon. Hahaha, tama ka. Nag-alala lang ako. Ang eldest daughter ng Bai family, kahit pareho silang apelido ni Bai Qingning, magkaiba silang dalawa ng husto. Si Bai Qingning, kahit isang buhok, ng eldest daughter ng Bai, hindi niya kayang pantayan. Ang babaeng ito, mula sa pamilya hanggang sa itsura, bagay na bagay sa akin. Ah, hindi, mas mataas pa siya sa aming He family. Jin Chuan. KMM? Jin Chuan, bakit mo yan? Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makilala si eldest daughter ng Bai. Miss Bai, matagal ko na naririnig ang tungkol sa'yo. Ngayong nakita na kita, iba ka talaga. Narinig ko, ikaw ang papalit bilang head ng Bai Group ngayon. Ako si He, nais kong batiin ka ng maaga, eldest daughter ng Bai. He family. Hoy! Ito. Jin Chuan, matagal na tayong hindi nakita. Bai Qingning, bakit ikaw na naman? Bai Qingning, ang lakas ng loob mo. Magpanggap bilang eldest daughter ng Bai para lukuhin ako. Magpanggap. Jin Chuan, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Wala akong gana sa mga role-playing games mong yan. Ano pa ba kundi pek? Bai Qingning, paulit-ulit na lang yung kalokohan mo. Hindi ka ba napapagod? Ako, napapagod na para sa'yo. Talaga nga kayong dalawa, pareho kayong galing sa iisang kumot. Isang desperado. Isang hamak. Haha, hamak. Pagdating sa kahamakan, sino pa ba ang makakapantay sa'yo? Ilan na bang kama ang pinuntahan mo para magkaroon ng karapatan na tumayo dito? Kung ilan man yan, para lang may karapatan kang tumayo rito. Hihi. Bahala ka sa isip mo, may mas mahalaga akong gagawin. Kayo, umalis kayo. O kaya, humanda kayo. Ano pa bang mahalaga? Iniwan ka na ni fourth young master. Lahat ng pagsisikap mo para makarating dito ay para lang makahuli ng lalaki, di ba? Mga ginoo, hindi ninyo alam, ito ang dating asawa ni Boss He. Isang babaeng nagtitinda lang ng gulay, walang nagawa sa buhay. Pinalayas ng pamilya He, ngayong nakikita niyang umuunlad ang pamilya He. At makikipagtulungan sa pamilya Bai, gusto niyang sirain ang handaan na ito. Ang kakayahan mong mangarap ng ganyan, talagang hinahangaan kita. Huwag kang magpanggap, Bai Qingning. Akala mo ba, hindi nakikita ng mga kilalang tao dito? Ang maruming intensyon mo? Ako si Shen Sisi, ang panganay na anak ng pamilya Bai. Ang pamilya Shen sa paningin ko, parang langgam lang. Kung mang-asar ka pa, tiyak na mapapahamak ka. Ikaw, Ang panganay na anak ng pamilya Bai, hindi basta-basta ang makakapagpanggap. Siyang Shikun, dahil tiyuhin ko siya. Patuloy na nagnanakaw ng buwis sa Bai Corporation. Kung hindi ko pa agawin ang Bai Corporation, baka sa kanya na ito mapunta. Tiyuhin, matagal na tayong hindi nagkita. Ang babaeng ito, 7 taong nawala, bumalik sa pamilya Bai, at gusto niyang agad na mamanahin ang Bai Corporation. Paang nasa ula. Itiyakin kung hindi ka na makakabalik. Yang tawag mong tiyuhin, hindi ko kayang tanggapin. Kung sinasabi mong ikaw ang panganay na anak ng pamilya Bai, ang pamangkin kong babae, mula nang ipinanganak, ay may marka ng Foynet sa dibdib. Kung ipapakita mo yan sa lahat, saka mo lang mapapatunayan ang pagkatao mo. Gusto mo, maghubad ako sa harap ng lahat para patunayan? Tiyuhin, akala mo ba tanga ako? O gusto mo bang maghimagsik? Wala akong saan. Sa huli, ayaw mo lang magpakita, di ba? Huwag kang magalit kung ang lahat ay isiping peki ka. Kung peki ka nga, lumayas ka na, ang tagapagmana ng Bai Corporation, na nawala ng maraming taon. Ngayon ay biglang bumalik. Kung wala kang anumang patunay, hindi ka takatakang magduda ang lahat. Kung tutuusin, malaking pangyayari ito sa pamilya Bai. tama, hindi ako makakapangako para sa iba. Pero si Bai Qingning, kilala ko siya. Isang magtatahi lang siya. Imposibleng siya ang heres ng mga Bai. Tama ka. Isang babaeng pinalayas ng pamilya He. Paano siya magiging mayamang heres? Ang lahat na naririto ngayon ay kilalang kilala. Mga shareholder ng Bai Group, sa ano mang gagawin ninyo, isipin ninyo mabuti ang kahinatnan. Ang kasalanan ng paglapastangan kay Miss Bai, baka hindi ninyo kayanin. Bai Qingning, hindi ka pa ba nagsasawa sa pag-arte? Hayaan mo akong tulungan kang harapin ang katotohanan. Mga ginang at ginoo, ang taong ito ay may masamang ugali. Huwag nang hayaan siyang magwala pa. Palayasin na natin siya. Ama. Nga, ano pang hinihintay ninyo? Palayasin na ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking apo?
Chairman, nandito na po kayo? Maligayang pagdating, Chairman. Ano ang ginagawa ninyo kanina? Chairman, kanina po sa reception hall, may pumasok na impostor. Matigas ang ulo, sinasabi niyang siya si Miss Bai, pero wala siyang ebidensya. Pero huwag po kayong mag-alala, papahiring ko siya sa mukha ng lupa. Bulag ka, ang aking apo, ang aking apo. Pagdudahan mo, apo, paano nangyari yon? Impossible yon. Hindi siya tunay. Inimbestigahan ko ang pinanggalingan niya. Malinis ang pamilya niya. Namayapa na ang mga magulang niya. Isang uli lang magtatahi lang siya. Paano siya naging Miss Bai? Nagsisinungaling lang siya. Bai Qingming, ang tunay na heres ng pamilya Bai. Lahat na naglapastangan sa aking apo ngayong araw. Pananagutan ninyo. Chairman, malaking pagkakamali lang po yon. Tayong lahat, para lang naman po sa kapakanan ng Bai Group. Malaking pagkakamali nga. Ngunit dahil may naglapastangan sa akin dito, dapat silang magbayad. Bai Qingming, huwag kang magmalabis. Magmalabis na nga ako, ano naman ang magagawa mo? Ang lahat ng naririto sa harap ko ay parang mga langgam lang. Ang handaan ngayong araw ay para ipagdiwang ang pagbabalik ng aking apo. Ngunit sa palagay ko, alam na ninyong lahat ang balita. Ang handaang ito ay hindi lamang isang pagbabalik. Ito ay para kay Qingming na magmana ng Bai Group at ang pagpupulong ng mga shareholders. Ano, isang babae lang ang magmamana ng kumpanya? Hindi ba ito katawa-tawa? Kaya ba niya? Kung wala namang tutol ang lahat, ipinapahayag ko na. Si Bai Qingming ang opisyal na magmamana ng Bai Group. Tutol ako, Chairman. Mahal ninyo ang apo ninyo. Wala kaming tutol. Pero anong karapatan niya? Pagbalik lang, mamamana na agad ng Bai Group. Tama siyang Shikon. Noong ako si Chu ay nagtatagpa lang ng Bai Group. Nasa sinapupunan pa lang ng ina ang batang ito. Hindi pa ipinapanganak. Dahil lang, sa isang simpleng salita ng chairman, gusto niyo kaming magpakumbaba sa harap ng isang batang babae. Malaking bagay ito. Kung hindi niya kayang tagyahin ang sarili niya at gustong pamunuan ang Bai family, ang aming Lin family na may 5% na shares, ay hindi rin tatanggap. Tama. Paano siya magmamana ng kumpanya? Gusto niyo bang maghimagsik? Lolo, magpahinga muna kayo. Ako na ang bahala dito. AME. Yang Shikon, mukhang ngayon, ay gusto mong agawin ang kapangyarihan kasama ng mga shareholders. AME. Mali ang sinabi mo. Hindi ba ito ang nais ng lahat? Kung may paraan kang makakumbinsi sa lahat, ipakita mo. Para makita namin na maayos. Nga, maliban na lang kung may ipapakita kang tunay na kakayahan. Sige, ayon sa gusto ninyo. Chenyu, Narito. pasubuin ang yang family sa loob ng 1 minuto. Opo, yung miss. Haha, kahit hindi na ganoon kaunlad ang yang family ko. Ang naipon naming kayamanan at pundasyon ay hindi basta-basta mawawala sa isang salita mo. Kahit ang lolo mo ay hindi siguradong makakagawa. AME, kung gusto ni Miss Bai na wasakin ang yang family, isang salita lang sapat na. Bai Qingming, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. President Yang, hindi maganda. Lahat ng tindahan ninyo ay binomba ng hindi kilalang puwersa. Delikado ang kalagayan. Nabangkarote na ang Yang family. Ano? Ano ang sinasabi mo? Bai Qingming, ikaw talaga. Ano ba ang ginawa mo? Ang nobya kong si Lumoye, gusto niyang wasakin ang Yang family. Bakit hindi? Ito ang Lu family, isang top tier na pamilya sa Shangjing. Hindi lang top tier ang Lu family. May bali-balita na sa likod ng Lu family ay may mga assassin organization na nakakalat sa iba't ibang lugar. May sistema. Hindi lang may kayamanan at kapangyarihan, kundi parang hawak niya ang buong mundo sa kanyang kamay. Siya nga. Hulihin niyo sila. Bibilang ako hanggang 3. Kung may matapang pa ring tumuturo sa aking nobya, siguradong wala ng buo at malusog na laman sa katawan niyong lahat. 3. Sumusunod lang po kami sa utos. Kahabagan ninyo kami, Ginoong Lu. Dalhin ninyo sila at iwanan ninyo ng buong katawan. Totoo nga ang sabi-sabi. Talagang mahas ang ugali ni Ginoong Lu. Mabilis at walang pasubali sa pagpaparusa. Hindi ko inaasahan na ang dalagang Bai ay may koneksyon sa pamilyang Lu. Paano kaya nangyari iyon? Si Binibining Bai ang napiling nobya ng aming pamilyang Lu mula sa kabisera. Kung may matigas pa ang ulo, handang mamatay. Dito, ang regalo.
Para kay Binibining Bai, isang mansyon na nagkakahalaga ng 2 bilyon. At ang heirloom jade bracelet ng pamilyang Lu. Maligayang pagbati sa pagtanggap ni Binibining Bai sa Bai Group. Sa unang pagkikita natin, ito ang munting regalo ng aming pamilya. Sana'y tanggapin mo ito, Binibining Bai. Tanggapin mo na. Ako ang iyong lehitimong nobyo. Kuya Jinchuan, ito'y tiyak si Bai Qingning, ang nagtago sa iyo ng kanyang nobyo. Isang munting handog, ang halaga pa lang ng regalong ito, ay higit pa sa lahat ng ari-arian ng mga pamilya sa kabisera. Hindi lang simpleng pagbibigay ng regalo ang layunin ni Ginoong Lu sa pagpunta rito. Hindi ba halata? Maliwanag na. Nandito siya para suportahan ang Binibini. Malapit na ang ating katapusan. Ako ang magmamana ng Bai Group. May ayaw ka ba? Ang pamilyang Wang ay handang isuko ang lahat ng aming negosyo. Pakiusap, Binibini. Bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Hayaan ninyong mabuhay ang aming pamilya. Ang pamilyang Son ay handang isuko ang lahat. Pakiusap, Binibini. Bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Hayaan ninyong mabuhay ang aming pamilya. Pakiusap, Binibini. Bigyan ninyo kami ng pagkakataong mabuhay. Pakiusap, Binibini. Bigyan ninyo kami ng pagkakataong mabuhay. Mali po ako, Binibini, ngunit ang lahat ng ginawa ko ay para sa Bai Group. Tapat ang aking hangarin. Mabuti. Kung gayon, Yang Shikun, suspendihin kita sa iyong tungkulin sa Bai Group. Gusto kong siya sa ating mabuti ang mga naitulong mo sa Bai Group sa mga nakaraang taon. Maraming salamat, Binibini. Maligayang bati, Madam Pangulo. Kung may oras ka, Binibining Bai, maaari ba tayong magkita sa Royal Duke Hotel? CJ, Tumigil ka, ano ba ang kailangan mo? Bai Qingning. Niloloko mo ba ako na paang tanga? Ang sarap ng pakiramdam, no? Ano kung Sage, maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Bai Qingning, nagpapanggap ka pa rin? Dati sinabi mo pa, para kay Jinchuan. Kaya nagtago ng pagkakakilanlan, pero matagal ka nang kasama nitong lalaki, di ba? Nung naghiwalay kayo ni Jinchuan, nagkaroon pa siya ng konsensya, binigyan ka ng 50 milyon bilang bayad. Pero ikaw, hindi lang nagtaksil kay Jinchuan. Inamin mo ang kamalian ng lalaki ito. Para si Rain si Jinchuan, wala kang hiya. wala kang kaapatang magsalita ng ganyan. Ikaw, Tignan mo nga ang sarili mo. Ang binata kong amo, ang Panginoon ng pamilyang Lu sa Beijing. Si GNG, Bai, ang magiging asawa ng pamilyang Lu. Sino ka pa magsalita ng ganyan? Kung maglalapastangan ka pa, pwede kitang subukan. Kung ano ang pakiramdam na masira ang pamilya. ikaw, Bai Qingning ngayon. Lalo kang gumagaling, ha? Hindi ba't lagi mong sinasabi na ako'y walang puso para sa kapangyarihan? Ikaw ngayon, ano ang pinagkaiba mo sa akin? Hindi ka ba naghahangad din ng kapangyarihan? Hanggang sa naghanap ka pa ng lalaking lumpo. Nasa wheelchair. Gustong-gusto mo bang sumiping sa kanya? Qingning. Sino ito? Ex-husband. Ganun pala. Sa totoo lang, dapat kong pasalamatan ang ginoong ito. Dahil iniwan niya ang napakagaling na si Yanji, Bai. Na napakagaling? Tama. Para sa akin, si Yanji, Bai ay walang kahit anong kapintasan. Ang maging nobya niya ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang taas naman ng tingin mo sa kanya. Kahit na siya ang panganay na anak ng pamilyang Bai. Ano naman? Umaasa lang siya sa iba. Wala siyang sariling kakayahan. Kahit ibigay sa iyo ang Bai Group, mabubuwag din iyon sa huli. Base sa alam ko, ang kakayahan ni Yanji, Bai ay higit sa iyo ng libo-libong beses. Nandito ka't nagsasalita ng mayabang. Nakakatawa ka talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Pinag-usapan na natin ang bagay na ito. Kung may konting utak ka man lang, dapat mong malaman na nitong 7 taon ang He Corporation. Hindi nang tulad mong walang kwentang negosyante na palago. Sana lang. Hindi ka magsisi sa huli. Magsisi? Umabot ang He Corporation sa ganito kalaki. Malaki talaga ang naitulong ni Bai Qingning. Kung wala siya, ang He Corporation. Siguradong mas maganda pa ang kalagayan. TSK. Kayong dalawa, isang babae at isang lalaki. Tunay ngang magkatugma. Huwag kang magsalita ng ganyan. He Jingchuan, ano ba ang katayuan mo? Para manghamak sa amin yung master? Kahit may kapansanan ang mga paa ni Ginoong Lu, mas mabuting tao siya ng libo-libong beses kaysa sa iyo. Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi mo kayang pantayan. Ikaw. Kuya Jinchuan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero tingnan mo sila, galit na galit. Ano ibig sabihin? Tama ang sinabi ko, di ba? Si Jingchuan, dapat matagal ko nang nalaman
na ang tulad mong tao ay hindi kailanman magbabago. Luming. Palayasin mo sila. Opo. Tara na. Ginong Lu, tara na. Ikaw, bilang Panginoon ng pamilyang Lu sa Shangjing, hindi dapat mag-aksaya ng oras. Sa babaeng ito, Ang mga sinabi ni Jin Chuan kanina, huwag mong isipin. Ikaw ba ay humihingi ng paumanhin para sa kanya? Para sa kanya, hindi. Natatakot lang ako na masaktan ka sa mga sinabi niya. Kaya gusto kitang aliwin. Ang mga salitang ganyan, sanay na ako mula pagkabata. Hindi ko yun pinapansin. Pero sa totoo lang, ang mga bagay mo ay mga bagay ko rin. Paano ko hindi alalahanin? Hindi naman siya kasing lala ng sinasabi ng iba. Mukhang totoo nga ang three people spreading a rumor makes teacher. Sobra lang sila mag-exaggerate. Nga pala, yung mga regalo mo, dalhin mo na lang pabalik mamaya. Pangalawa pa lang nating pagkikita. Yung usapin sa kasunduan. Kailangan pag-isipan mabuti. Sa totoo lang, noong bata pa tayo, Ano? Sige, papunta na ako. Endabay, may kailangan po ba? May tumawag lang, isang empleyado ng kumpanya. Habang iniimbestigahan si Shikun, ay nasugatan, malubha ang kalagayan. Pupunta ako para tingnan. Pasensya na, sana'y makakain tayo. Para personal kitang pasalamatan. May urgent lang talaga, aalis na muna ako. Sa susunod na lang. Endabay. Kung okay lang, ihahatid ko kayo. Sige, salamat po, Jimelu. Sa Sheng Hospital tayo. Huwag niyong gagalawin. Mga gamit to ng pamilya He, anong karapatan mong ilipat? Maniniwala ka ba? Tatawag ako ng pulis. Isasakdal ko kayo ng pagnanakaw. ginang pakihinto. Sumusunod lang kami. Sa regulasyon, lahat ng ito ay personal. Binili ni MS Bai. Walang kinalaman sa inyong pamilya. MS Bay, di namin kilala yan. Nagkakamali ka yata. Ano mo di makikilala? Si Bai Qingming ang MS Bai. Ang babaeng inutusan mo ng 7 taon. Ano? Ulitin mo. Bay Kingning. Ay MS Bay? Di naman, siya isang. Magiliw na nagtitinda sa palengke. Ang pamilya Bai sa Dijing ay isang kilalang angkan. Sinasabi mong si MS Bai ay magiliw lang? Mukhang nababaliw ka na. Ma, anong nangyari? Tita, ayos lang po ba kayo? Anak, narinig ko sa kanila. Si Bay Kingning ay MS Bay. Totoo ba yon? Nagsisinungaling lang sila sa'yo, di ba? Tita, paano nyo nalaman? Ma, totoo ang sinasabi nila. Jinghuan, ang labo mo. Bago kayo naghiwalay, bakit di mo? Sinuri ng mabuti ang background ni Kingning, ang pamilya Bai, ay kilalang angkan sa Dijing. Kung naging kamag-anak tayo ng mga Bai, habang buhay na ginhawa, anong wala sa atin? Paano mo pinakawalan ang napakagandang pagkakataon? Ano man ang gawin, dalhin mo sa akin ang manugang ko. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Nanay, Tiangin, okay lang po. Si Bai Qingming, bulag ang mata. Iniwan niya si Kuya Jinchuan, pero ako, palagi akong sasamahan si Kuya Jinchuan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw, yung malandi, nanggaganyan kay Kuya Jinchuan namin. Dinungisan mo si Qingming sa harap ko. Kaya naman ako nagpabaya, na maghiwalay sina Jinchuan at Qingming. Hindi rin sana napalampas ni Jinchuan, ang malaking pamilya ng Bai. Tiangin, paano niyo po nasabi yan? Hindi naman mahina ang pamilyang Shen namin. Shen, ba, anong klaseng pamilya yan? Wala yan sa pamilyang Bai, ang asawa ng anak ko. Dapat ang panganay na Bai, umalis ka na. Kuya Jinchuan, magsalita ka naman. Kuya Jinchuan, umalis tayo. Bai Qingning, ayaw akong pakasalan ni Jinchuan. Lahat yan dahil sa'yo. Hindi kita pababayaan. Doktor, kumusta ang pasyente sa loob? ginawa na namin ang lahat. Ang tama sa puso, nakamamatay. Sa ngayon, ang ospital namin. Di pa kaya ng ganoong advanced na tahi. Maliban na lang, kung ang Diyos ng medisina ang gagawa, wala ng pag-asa. Diyos ng medisina. Ang tinutukoy mo ba si Bai Qianxiao, si Bai Qian? Kilala sa buong mundo ang galing ni Bai Xiao. Kung siya ang gagamot, iyak na maliligtas ang pasyente.
Kilala ko si Baiki Ann pero kamakailan. Nagretiro siya at pumunta sa abroad para sa isang pag-aaral. Hindi ko siya makontak. Kahit makontak ko, baka huli na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na ang tao para sunduin siya. Malapit na siya. Kilala mo rin si Baiki Ann? Sa salo-salo. Gusto patayin niyang Shiko ng saksi. Para mawala ang ebidensya. Pinaglaban mo si Wang Jinhao. Para makuha mula sa bibig niya ang ebidensya ng krimen niyang Shiko, di ba? Tama. Itong mga nakaraang taon sa kumpanya. Marami ng kalokohan sa likod niyang Shikon na nilibre sa mga shareholder. Base sa nangyari ngayon, marami sa mga shareholder ay sumusunod lang sa kanya. Alam ko yan. Ngayon, tinatawag nila akong chairman. Dahil sa iyo. Kaya, para tunay kong mamanahin ang Bai Group, kailangan kong mapatunayan ang sarili ko. Iba ka sa inaakala ko. Hindi talaga ako perpekto. Hindi. Mas magaling ka pa sa inaakala ko. Nasaan ang pasyente? Kuya, nandito ka na. Okay ka lang? Ikaw ang nasugatan? Saan? Tingnan ko. Okay lang ako. Hindi ako ang nasugatan. Ikaw ba ang nasugatan? Kuya ko? Talagang kuya ko ka. Saan ka naman nasugatan ngayon? Wala ka namang sakit Bai Xiao. Doon ang pasyente. Pero kanina lang, biglang huminto ang puso ng pasyente. Basta hindi kayong dalawa, okay lang. Huwag kang mag-alala. Kahit huminto ang puso, okay lang. Nandito ako. Hindi mangahas ang Diyos ng kamatayan. Pangatlo mo na itong pagtulong sa akin. Salamat, Jimelu. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw ang aking nobya. Dapat ko lang gawin ito. Tungkol sa kasunduan nating dalawa. Ligtas na ang pasyente mula sa panganib. Magpapahinga lang siya at magigising din. Kayo naman. Anong ginagawa ninyong dalawa? Wala. May nakabangga lang sa akin kanina. Pasensya na, Jimelu. Okay lang basta okay ka. Ano talaga ang nangyari? Mas mabuting ipaliwanag mo. Chenyu, magpasubaybay ka. Sa kalagayan ni Wang Jinghao. Naalala ko, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Hoy! Malaking problema. Pumunta kayong tatlo dito. Nobyo. Anong nobyo? Sino ang nobyo mo, Bonso? Paano ka biglang nagkaroon ng nobyo? Mahaba ang kwento, pero kamakailan ko lang nalaman. Iyak ikaw ang nagtangkang umagaw sa bunso namin. Habang wala kami, ano? Huwag mong kalimutan ang katayuan ng boss. Ikaw ba ang magtatanong? Umupo ka. Kuya, Tama. Si Lumuyi ang kinikilala naming boss. maliit ang mundo. Gulo ng mundo nyo. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ka naging kasintahan ni At? Magtapat ka, gagaan ang sitwasyon. Magmatigas ka, lalala ito. Tama. Sabi mo magkasintahan kayo, may kasulatan ba? Sabi ni Lolo, magkaibigan ang pamilya namin noon. Bata pa lang, napagkasunduan na. Hindi, ate, mabait ka lang. Hindi talaga kayo bagay. Tama si Ling Qiao. Hindi mo siya kilala. Delikadong lalaki siya. Sasabihin mo iyan sa harap ng kuya ninyo. Okay lang. Huwag mo silang intindihin. Anong huli na? Nag-aalala si Lolo.
Nagtataka bakit hindi pa ako umuwi. CJ, uwi na ako. Matagal na ako rito. Inaasikaso ako ni Lolo, pauwi na ako. Aalis na muna ako. Hoy, Ano yan? nakalimutan mo ito. Salamat. Yung kinainan natin ngayon. Yung isang libre mo na lang. Hindi yon kasali. Sige, bukas na lang. Kayong mga ito, May trabaho pa ako sa kumpanya, doon na ako titira. Naalala ko, may overseas fan meeting ako bukas. Uwi na muna ako sa ibang bansa. Nasa ibang bansa na ako, may medical research. Kailangan kong umuwi mamayang gabi. At may military exercise ako. Mag-isang buwan ako magsasanay. sa loob ng isang buwan, huwag kayong magpakita sa harap ko. Opo, boss. May dahilan siguro kung bakit ganon sinabi ng mga kuya. Kailangan kong siya sa ating mabuti si Lumuye. Chenyu. Siya sa ating mo si Lumuye. Gusto kong malaman. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pasok. Boss Lu, nalaman namin, yung bodyguard ni MSP. Si Jenyu, sinusyasat ka. Kailangan bang pakialaman namin? Bakit kaya niya ako sinusiyasat? Siguro, gusto ka lang niyang kilalanin ng lubusan. Ganito na lang. Ihanda mo lahat ng impormasyon tungkol sa akin. Ibigay mo sa kanila. Ingat, huwag mong papansinin. Sige, gagawin ko. Boss Lu, huwag kang gagalaw. Tinitignan ka ni Miss Bay. Ayon sa impormasyon, si Lumuye ay may prominenteng angkan at magandang itsura. At tapat sa kanyang magiging asawa. Ang perpektong lalaking ito. Asawa ko pala. Sigurado ka bang magugustuhan niya ako nito? Huwag kang mag-alala, Boss Lu. Pinag-aralan ko ang Law of 36 Strategies. Gusto ni Miss Bay na makilala ka ngayon. Dapat ipakita mo ang iyong charm. Umuupo ka lang. Siyempre hindi. Dati, para iwasan ang mga babae. Nagpanggap si Boss Lu na pilay. Ngayon, ang mga babae. Hindi sapat ang maganda lang. Kailangan nila ng magandang kinabukasan. Kaya, Diretso na. huwag kang mag-alala, Boss Lu. Nakaayos na. Maya-maya, may sasadyang. Mabangga kay Miss Bay, tulad sa ospital. Pagkatapos, hayaan mo siyang malaman na okay ang mga binti mo. Kanselahin mo. Hindi kailangan kay Kingming. Boss Lu. Walang bagong utos. Tuloy ang plano. Pasensya na, MR Lu. Naghintay ka. Pasensya na talaga. Paumanhin. Okay lang. Salamat. Ikaw. Ang mga binti mo nakakatayo. Kaya ako naka-wheelchair. Dahil may kasunduan para maiwasan ang gulo. Kaya napilitan. Magpanggap na pilay. Sinira niya ang imahe niya para sa kasunduan. Ganito siya katapat. Lu, sa tingin ko. Kailangan pag-isipan ang kasunduan. Kung nandaya ako, humihingi ako ng paumanhin. Dahil hindi mo ako gusto. Boss, anong sinasabi mo? Ilang beses pa lang kayo nagkita. Tinatanong mo na kung gusto ka niya? Lu, ika-4 pa lang nating pagkikita. Okay lang. Kung may hindi ka maintindihan, pwede nating pag-usapan. Tama, meron akong isang bagay na napakahalagan. Gusto kong malaman mula sa iyo na ito ay tungkol sa aming pakikipag-ugnay. Maaari kang magpatuloy. Mabutin. Ginagalang ko ang iyong desisyon kahit ano ang kinalabasan. Siya ay napakagandang makipag-usap. Hindi namin kilala ang bawat isa, ngunit nakatulong ka sa akin ng maraming beses.
Gusto kong malaman na tumutulong ka sa akin dahil kaming dalawa. Mayroon bang engagement? Pagkatapos ikaw ay napakapaulit at uling kasal. Ito ba ay upang makayanan ang paghimok ng mga matatanda na mag-asawa o? May iba pang mga dahilang. Sinusubukan mo bang harapin ang gusto ng iyong mga matatanda na mag-asawa o may isa pang dahilan? Sabihin sa Miss White na hindi ito para sa kasal ng pamilya. Ito ay dahil ikaw ay in love sa kanya para sa mahabang panahon. Ang iyong cellphone ay naglalaga. Bakit hindi mo sinasagot ito? Hindi, nais kong malaman muna ang iyong sagot. Mag-asawa ako sa'yo. Hindi dahil ang mga matatanda ay hinihimok ang kasal o ito ay isang komersyal na kasal. Ito ay dahil gusto ko ka. 4 na beses lamang kaming nakilala at sinabi niya na gusto niya ako. May mali sa pag-ring ng iyong cellphone sa lahat ng oras. Ah, Wang Jinghao ay nakuha sa... May bagay tungkol sa Shikun. Sabihin ang lahat ng ito. Ang Shikun ay hindi maalat. Anong bagyon? Sinabi mong patay ka. Hindi ko inaasahan na gumising ka. Hindi mo dapat masisisi ako dahil sa pagsisisi Nais ng mga tao, Vikinging na mag-save. Hanggat ito ang bagay na dapat gawin ng Vikinging. Labanan ko siya. Pumunta sa impyerno. Paano pumatay ang mga tao na gustong tumako? Ang anak ba ng pamilya siya niyang tulad ng isang walang flow style? Vikinging, bakit ka narito? Anong pagpatay, hindi mo nagsasalita ng nonsense aho? Sinabi ko bang walang kabuluhan? Alam mo ito. Chen Yu. Ang Wang Jinghao na dapat ay dito. Paano siya naging kanya? Ano ang nangyayari dito? Shen Sisi. Sa tingin ko hindi ka He Jinchuan. Ito ay talagang handa na gawin ang anuman kahit na sapat na tanga upang gawin ito mismo. Isinulat ang Wang Jinghao sa kamatan. Hindi mo alam pa? Wang Jinghao nagising ng mahabang panahon. Yang Shikun lahat ng katibayan ng krimen. Nasa akin na lahat. Hindi ko palalampasin siyang Shikun at ikaw. Magbabayad ka rin sa ginawa mo. Vikinging, nangahas kang magtaksil sa akin. Ikaw mismo ang lumapit para mang-asar. Bakit ako pa ang sinisisi? Pag-isipan ko muna ito. Gaano katagal ang sentensya para sa sinadyang pagpatay? Vikinging, ikaw ang dahilan kung bakit ayaw na sa akin ni Jinchuan. Ayaw na akong pakasalan, kahit si tita ayaw na rin sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sinira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Magbabayad ka. Shen Sisi, itabi mo na lang yung mga sinasabi mo. At sabihin mo sa presinto. Impossible. Mayaman pamilya namin. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Haicheng. Ako ang anak ng pinakamayaman. Ano naman kung pumatay ako? Karapat dapat mamatay si Wang Jinghao. Tumigil ka. Tay, Nay, bakit kayo nandito? Tay, anong kasalanan ko? Bakit mo ako sinasaktan? Ang oxygen tube ni Wang Jinghao. Ikaw ba ang humila? Tay, pinakamamahal mo ako, pero ngayon. Sinaktan mo ako dahil kay Vikinging na to. Kasalanan niya lahat. Dahil sa kanya, ayaw na akong pakasalan ni Jinchuan. Gusto ko lang siyang guluhin. Ano naman? Tang, kung hindi ako pupunta, hahayaan ko lang bang? Ilubog mo ang pamilya natin? Okay lang kung mag-artista ka paminsan-minsan. Pero alam mo ba kung sino ang pamilya Bai? Ay, Chanfu, bakit ganyan ang sinasabi mo? Anak natin yan. Yuru, alam mo ba na ang pamilya Bai ang hari sa Haicheng? Ang panganay na anak ng pamilya Bai ay may kasunduan. Napakasalan ang magiging susunod na pinuno ng pamilya Lu sa Beijing. Ang sinasabi mong pamilya Bai, sila ba ang nagtatag ng Bai Group? Ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Beijing. Ang pamilya Lu sa Beijing, sila ba yung kilalang pamilya? Malalim ang ugat, mayaman sa kasaysayan. At nakaugat sa Beijing ng mahigit 1 siglo. Ilang pamilya Bai ang meron sa Beijing? Ilang pamilya Lu? Ang tang mo. Ay, Sisi, napakalaking problema ang ginawa mo. Wala na tayo. Magsorry ka na kay Bai Qingning. Pasensya na Vikinging. Hindi dapat ako paulit-ulit na nang away sa'yo. Patawarin mo na ako. Kung magsusorry ka, dapat ipakita mo. Bakit hindi ka nalang lumuhod at magmano? Hindi ba para magsorry si Shen Sisi? Yung pagsusorry, dapat ipinapakita. Nakatayo lang siya doon, walang kibo. Nahihirapan na rin ako. Anong ginagawa mo diyan? Lumuhod ka na. Humingi ka ng tawad sa pamilya Bai.
Pasensya na, Miss Bay. Pakiusap, hayaan niyo na kaming. Pamilya Shen na mabuhay. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nagdadabog ka pa? Galit ka pa? Tinuro-turo mo ako, minura mo ang babae ko, sinusulan mo ang lahat ng bisita. Para magluhod ako, magsorry, magpakamatay pa. Ang yabang-yabang mo noon. Pinapaluhod mo ang nobya ko, ang magiging may bahay ng pamilya Lu. Para humingi ng tawad sa'yo. Hindi po, Young Master Lu. Hindi ko po alam noon na siya pala ang panganay na anak ng pamilya Bai. At hindi naman siya lumuhod. Miss Bay, yung Master Lu, pakiusap dahil hindi alam ng anak ko. At dahil sa kalokohan niya, hayaan niyo na siyang mabuhay. Ihahandog ko ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya Shen. At sisiguraduhin ko na mula ngayon, hindi na siya muling lalapis sa inyo. Kahit hindi panganay ng pamilya Bai, pwedeng-pwede na bang apihin? Shen Sisi, noon akong coming party, alam mo na kung ako ang panganay na anak ng pamilya Bai, di ba? Akala ko magiging maingat ka na. Di ko inaasahang lalapit ka pa sa akin. Ang galing ng pamilya Shen, napalaki ng magandang anak. Ay, hindi po, hindi po. Kung gusto mong maging dalagang mayaman, at hinahamak mo ang mga nagtitinda sa palengke para kumita, eh di kayong lahat, magtinda na lang kayo ng gulay. Huwag na kayong magpakita sa harap ko. Kung hindi kita palalampasin. Salamat to. Salamat to. Tara na, alis na tayo. Bai Qingning, salamat sa pagpapatawad mo. Hindi kita kailanman patatawarin. Pinabubuhay kita, dahil ayokong maging katulad mo. Tara na, alis na tayo. Mukhang pagod ka. Ihatid na kita. Nasa bahay ka na. Ano na iniisip mo? Sabing gusto mo ako. Pero, Hindi tayo bagong magkakilala. Hindi mo lang maalala. Kasi, noon pang bata yon. paano naman yon? Kahit bata pa ako, hindi. Ano nang ginagawa mo? Tutulungan kita sa seatbelt. Akala ko hahalikan mo ako. Ano ba sinasabi mo? Ha? Wala. Salamat sa paghatid. Uwi na ako. Qingning. Ang kapal na mukha mo mag-abang sa harap ng bahay ng mga Bai para sa amin yung miss. Matapang ka ha? Umalis ka na. Sinabi ko na. Dito lang ako maghihintay sa kanya. Hindi ako alis. Ang lakas ng loob mong banggitin pangalan ng yung miss namin. Umalis ka na. Kung hindi, hindi kami magdadalawang isip. Asawa ko siya. Qingning. He Jingchuan, anong ginagawa mo dito? Qingning, nagkamali ako noon. Si Shen Sisi ang may kasalanan. Nilin lang niya ako. Hindi ko talaga sinasadya na saktan ka. He Jingchuan, dati ayaw mo sa akin. Gusto mo pa akong patayin. Ngayon, nandito ka at nagsasabi ng ganito. Sa tingin mo maniniwala ako. Qingning, nagkamali ako. Patawarin mo na ako ulit. Bulag ako. Hindi ako tao. Hindi ko na ulitin to, ipinapangako ko. Sinusumpa ko, pagiging mabuti sa'yo. Kung hindi, bahala na ang langit sa akin. He Jingchuan, hindi ba nakakatawa sa pandinig mo ang mga sinasabi mo? Dati, paulit-ulit mong sinasabing hamak lang ang pinanggalingan ko. Isang mababang uri na tindera ng gulay. Naalala mo pa ba yon? Qingning, huwag na yang mga yan. Itinapon mo ako ng parang basura. Ngayong alam mo na, ako ang young miss ng mga bae na makakapagbigay sa'yo ng kapangyarihan at katayuan. Parang aso kang lumalapit sa akin ng nakayuko. Ganun ka ba ang tingin mo sa sarili mo? Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo talaga naiintindihan. Ang pinagsisisihan mo ngayon ay hindi ang pagkawala ko, kundi ang paghihiwalay natin noon, na naging dahilan para mawala ang magandang oportunidad. He Jingchuan, noong ipinilit mo, nahiwalayan ako. Mas may paninindigan ka pa noon. Qingning, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kahit magmakaawa ako ng todo, at hilingin bumalik ka, gagawin ko. Huli na. Kung walang aberya, ang He Corporation ay maghahayag ng pagkalugi bukas. At ako, magiging bagong chairman ng Heshi Group. Bibilhin ang Heshi Group. Sa huli, wala kang makukuha. Hindi, Qingning, pinaghirapan ko to. Kaya umabot sa ganito ang Heshi. Di mo pwedeng basta-basta. Burahin lang to. He Jingchuan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan ang Heshi Group. Naabot sa ganitong kalagayan, kasalanan mo yan. Bei Qingning, nakaluhod na nga ako't humingi ng tawad. Di mo pa rin ako patatawarin? Gusto mo talagang wakasan ako?
Sirain ako, ganon ba? Binawi ko lang ang dapat sa akin. Baking Ning. Alam kong galit ka sa akin, pero di mo pwedeng paglaruan ang negosyo. Ang Heshi Group ko, pangunahing kumpanya sa high-tech. Kung di mo ako papayagan, di ikaw rin. Manggagalit ka kay Kingning. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw, di ka babaldado? Wala kang pakialam dito. Baking Ning, nakita mo ba? Kahit yung pagiging baldado niya, ano pang hindi niya gagawin sa kanyang klase? Paano mo siya napagkatiwalaan para pakasalan? Wala kang karapatan makialam sa buhay ko. Hejin Chuan, kung hindi dahil noong bata ka, iniligtas mo ako. Paano kita magugustuhan? At paano ko isasantabi ang pagiging mayaman para lang pakasalan ka? Anong pangalan mo? Hejing Chuan. Ano nung bata, iniligtas kita, ikaw? Akala ko, nagkagusto ka sa akin ng unang kita. Kaya ka pumayag pakasalan ako? Bakit nakatulala ka pa? Dalhin niyo siya. Opo, ayan. Baking Ning, ipaliwanag mo sa akin. Baking Ning. Bakit si Hejin Chuan? Ay walang kaalam-alam? Talaga bang nakalimutan niya ako? Hindi magpapaimbestiga ako sa nangyari noon. Ligtas ka na sa bahay, alis na ako. Nasugatan ka. Basta't ligtas ka. Huwag mag-alala, inabay. Maliit lang tong sugat, okay lang. Maliit na sugat ang tawag mo dito. Aray, larara. Halika, tulungan kitang gamutin yan. CJ. Ikaw, Ikaw ang mauna. kanina mo sinabi. Dahil noong bata ka pa. Isang beses ka lang iniligtas ni Hejin Chuan. Kaya mo siya pinakasalan. Alaynan. Noong bata pa ako, biglang nagkasunog sa bahay. May tao ba diyan? Tulungan niyo ako. Gising, huwag kang matulog. Ilalabas kita rito. Hintay ka dito. Hahanap ako ng tulong. Anong pangalan mo? Hejing Chuan. Dahil iniligtas niya ako sa sunog na yon. Kaya pinakasalan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko inakala. Bahala na. Para na rin nagkamali ako ng taong minahal. Tapos na yon. Pero naisip mo ba, baka nagkamali ka ng nakilala? Bakit mo nasabi yan? Si Hejin Chuan. Hindi niya naaalala na siya ang nagligtas sa'yo. Hindi dahil nakalimutan niya. Kundi, ang totoong nagligtas sa'yo noon. Ako yon. Ikaw, Nooy mag-isa ka lang sa bahay, pinabilinan ako ni Tito Bay na alagaan ka. Nang dumating ako, nakita ko lang ang nasusunog na bahay nyo at narinig ang pagtawag mo ng tulong. Matapos mailagay ka sa ligtas na lugar, agad akong humanap ng ibang tao. Pero nang bumalik ako, nakita kong nagkamali ka na ng nakilala. Sa totoo lang, bago mo pa ako nakilala. Noon pa man, mahal na kita. kung matagal mo nang alam na nagkamali ako, bakit? Hindi mo sinabi agad? Akala ko, hindi mo pinapansin kung sino ang nagligtas sa'yo. Paano naman hindi ako magpapahalaga? Kaya, Matagal ka nang nakaupo sa wheelchair. Wala namang problema, di ba? ipapakita ko sa'yo kung kaya ko. Naku, dapat pupunta ako sa buy group ngayon. Muntik ko nang makalimutan. Maligayang pagdating, Chairman.
Kumusta, Wang Jinghao? Ano ang pakiramdam bilang bagong general manager? Ang buhay ko ay ibinigay ng iyong miss, o hindi, ng chairman. Handang magsakripisyo ang iyong lingkod. Teka, tumayo ka. Hindi ko kailangan ang buhay mo. Dahil, mahirap nang mabuhay ka, magtrabaho ka ng maayos. Binigyan kita ng posisyon bilang general manager. Sa hinaharap, sana'y mas pagbutihin mo pa. Chairman, sa hinaharap ay nasa pag-utos ninyo ang inyong lingkod. Chairman, Yang Shikon, kaninang umaga, habang nagtatangkang tumakas sa paliparan, nahuli na ng pulisya. Ang pamilya Shen ay pinaalis na rin. Ngayon ay bumalik sa dating hanapbuhay, nagtitinda ng gulay. Ang He Group ay nagsara. Si He Jingchuan ay nakakulong na. Pero, ang pag-utos ninyo na imbestigahan ang nangyari noong bata pa kayo. Hanggang ngayon ay wala pa ring clue. Hindi na iyon importante. Chairman, may isang lalaki sa labas na nagsasabing siya ang iyong nobyo. Gusto ka raw makita. Sabi niya. Bakit ka nandito? Para hanapin ang aking nobya at magpakasal. Ginoong Lu, kahit papaano, ako ngayon ay chairman ng Bai Group. Wala kang dote, walang kasal. Papayag lang akong pakasalan ka. Parang ako ang lugi. Inihahanda pa ang kasalan. Ayokong magmadali sa seremonya. Tungkol sa dote. Ito ang stock transfer contract at proof of assets. Ako at lahat ng aking ari-arian ay sayo na. Ah, mas maayos naman to. Sa hinaharap, ang apo ko ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Lolo, huwag kayong mag-alala. Mga bagong kasal, magpalitan na ng singsing. Kingning, mula ngayon, hindi na kita pakakawalan. CJ, ikaw na ang naglakad ng 79 na hakbang. Ang huling hakbang, ako na ang lalapit sa iyo.